Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3301 Isang patay na dulo. Anak ni Jiang Chengfeng. Umiyak si Bai Chenqiong at tumango bilang pagkilala. Papatayin mo ako, hanggang sa maipanganak ko ang bata. Dahil nagawa ko ito, handa na ako sa pag-iisip para sa pinakamasama. Ngunit walang alam ang bata, hindi siya dapat ilibing kasama ko. Nagpupumiglas si Bai Chenluo, naramdaman ang mahinang pintig ng puso ng fetus sa kanyang sinapupunan, sa wakas ay hindi niya ito mapatay. Kinagat ni Bai Chenluo ang kanyang ibabang labi, umakyat at sinampal siya ng malakas, binasag ang mukha ni Bai Chenqiong. Ay! Sumigaw si Bai Chenqiong, naglabas ng ilang ngipin. Umalis ka. Para sa kapakanan ng bata, ililibre kitang hindi mamatay sa pagkakataong ito, pero sa susunod. Hindi na kita pakakawalan. Malamig na sabi ni Bai Chenluo. Salamat. Nanginginig si Bai Chenqiong, tumawag ng lumilipad na instrumento, at umalis sa kahihiyan. I'm sorry. Lumapit si Bai Chenluo kay Xiaoju at sinabing may pagsisisi, Xiaoju, wala akong silbi, hindi ko talaga kaya. Umiling si Xiaoju, kung gagawin mo talaga, hindi ang babaeng kilala ko. Pinunasan ni Bai Chenluo ang gilid ng kanyang mga mata, Little Ju, ano ang nangyari sa aking ama nang sabihin mo ito ngayon? Narinig ko na pagkatapos na palayain ka ng master, kinasusuklaman siya ng ina at anak ni Wu Miaozhen. Bukod pa sa pagkamatay ng may-ari ng pavilion, hinala ng master na may multo sa likod ng Yulang faction, kaya tinanggihan niya si Bai Chenqiong na pakasalan si Jiang Chengfeng. Mukhang binigyan siya ni Wu Miaozhen ng lason para mapatahimik ang master. Ang cultivation base ng master ay selyado, tulad ng isang naglalakad na bangkay, nakakulong sa isang silid araw-araw. Sinabi ni Wu Miaozhen araw-araw na pinapakain niya siya ng gamot upang gamutin ang kanyang karamdaman, ngunit sa katunayan. Gusto niyang dahan daw ang lasunin ng master araw-araw. Hindi makapaniwala si Bai Chenluo, ina. Wu Miaozhen, bakit siya napakasama? Girl, pumunta ka muna kay master, hindi alam ng master kung ano ang nangyayari, okay lang si Xiaoju. Nagpupumiglas si Bai Chenluo sa loob, pero naramdaman pa rin niya na kailangan niyang ayusin muna si Xiaoju. Yeguhan, gusto ko munang tulungang magpagaling si Xiaoju, at pagkatapos ay pumunta kay Huang Linger at sa iba pa para ayusin ang mga account. Ang Xiaoju ay inalis na ngayon sa kanyang dantian at ang kanyang cultivation base ay ganap na nawala. Paano siya gagaling? Itinaas ni Bai Chenluo ang kanyang ulo at nagtanong habang yakap-yakap ang batang babae. Walang magawa si Ye Fan, kung may angk, mapapagaling niya agad ang babaeng ito. Ngunit ngayon, ang pagbibigay sa kanya ng isang espiritual na tableta ay magpapanumbalik lamang sa kanyang sigla, at makakabawi pa nga. Maaari lamang itong itaas ng dahan-dahan, at wala akong maisip na mabilis na lunas. Dalhin mo siya sa ring, humanap muna ng matitirhan, at kapag gumaling na siya, mag-isip ng paraan para makapagsanay muli, maaga o huli, palaging may paraan para gumaling. Nag-isip si Ye Fan, ang malaking bagay ay ang makahanap ng bukal ng buhay sa hinaharap. Magagawa lang muna iyon. Binuhat ni Bai Chenluo si Xiaoju at pumasok sa Yantian Ring. Ang kabilang panig. Sa kwarto ni Bai Jingming. Ang map-outla, kulot na si Bai Jingming, na may maulap na mga mata, ay malumanay na itinapon sa isang kumot. Puno ng kawalan ng pag-asa at galit ang kanyang mga mata. Sa hindi kalayuan, ang yamakap kay Wu Miaozhen ay ang pangalawang panginoon ng pamilyang Jiang, ang nakababatang kapatid ng pinunong si Jiang Haolong, si Jiang Haojun. Nang dumating ang pamilya Jiang sa Jianzhou, sa ilang kadahilanan, nagkita sina Jiang Haojun at Wu Miaozhen. Dahil ang mga meridian ni Bai Jingming ay naharang ng lason, si Jiang Haojun ay naging mas marangal at naging isang pares ni Wu Miaozhen. Adulterer, prostitute, babae, gustong mamatay ni Bai Jingming, ngunit hindi niya magawa. Nagmamalaki si Wu Miaozhen, second master, narinig ko ang isang matandang aso na tumatahol. Natatakot ako na oras na para uminom ng gamot. Tapos binigyan ng gamot ng babae ang matandang aso. Casual na nagsuot ng bathrobe si Wu Miaozhen, at nagdala ng isang mangkok ng sopas kay Bai Jingming. Jingming, inumin mo ang gamot, kailangan mong gumaling kaagad. Malamig na ngumiti si Wu Miaozhen. Hindi ako umiinom. Hindi ako umiinom. Gustong pigilan ni Bai Jingming, ngunit siya ay ganap na walang kapangyarihan. Binuksan ni Wu Miaozhen ang bibig ng lalaki at ibinuhos ang gayuma. Naramdaman ni Bai Jingming ang panibagong alon ng panghihina sa kanyang katawan. Mag-asawa sa loob ng maraming taon, bakit mo ako ginaganito? Nanlamig ang mga mata ni Wu Miaozhen, mag-asawa. Ang laging gusto mo sa puso mo ay ang asong iyon. Upang maprotektahan ang Bai Chenluo na iyon, hindi ka nag-atubiling saktan ang pangkat ng Yulang. Ikaw ano ang tingin mo sa akin at kay Chen Qiong? May mukha ka pa bang tanungin ako? Bai Jingming, sa tingin mo ba talaga na ako, si Wu Miaozhen, ay hindi hinahanap? Gusto ko ang aking lalaking magsasaka, ngunit napakarami. Nais kong tingnan mo ako at ang pangalawang Panginoon, pag-ibig at pag-ibig, ipaalam sa iyo kung gaano kakatanga.
Pagkatapos mong mamatay, pupunta kami ng mag-ina na si Chenkyong sa bahay ni Jiang para tamasahin ang kaligayahan. Medyo. Sabi nito ni Jiang Haojun biglang bumangon. Ano? Sige, pupunta ako ngayon. Second Master. Anong meron? Aalis ka ngayon. 1 oras na lang. Mabilis na bumangon si Wu Miaogen at nagtanong na may kaakit-akit ng ngiti. Si Chen Qiong ay binugbog, ang maliit na asong iyon na si Bai Chenluo. Bumalik kasama si Ye Guhan. Nagulat si Wu Miaogen, habang si Bai Jingming sa gilid ay nagulat at nag-aalala. Ngayon, sa back garden study. Asawa. Kailangan mong magpasya para sa akin, na si Bai Chenluo at Ye Guhan ay aagawin ng babae sa sandaling bumalik sila. Ang mga kamay at paa ni Bai Chenkyong ay gumaling sa oras na ito, at siya ay umiiyak ng mapait habang nakayakap kay Jiang Chengfeng. Malungkot ang mukha ni Jiang Chengfeng, kasama pa rin niya si Ye Guhan. Ang lakas ng loob na bumalik. Oo, malinaw na hindi nila sineseryoso ang pamilya Jiang. Asawa, bakit hindi mo kontaken ang nakatatandang Huang Yu ng Wallen Palace? Hindi mo na kailangang sabihin, alam ko rin na si Ye Guhan ay hindi isang ordinaryong bukas na langit, at hindi natin dapat maliitin ang kalaban. Tumingin si Jiang Chengfeng kay Bai Chenkyong na may ilang pagdududa. Ikaw lang ang nagtanim sa langit, paano ka nakabalik na buhay? Ginawa mong multo ang maliit na orange na iyon, at si Bai Chenluo. Hindi ka papatayin. Magandang balita para sa iyo. Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan, sabihin mo lang. Si Jiang Chengfeng ay mukhang malamig at naiinip. Concubine. Mayroon akong concubine, sabi ni Bai Chenkyong, nakatingin sa kanyang asawa ng umaasang. Sumimangot si Jiang Chengfeng, meron ka ba? May anak. Oo. Kanino? Natigilan ang ekspresyon ni Bai Chenkyong, at sinabi niya na may matigas ng ngiti, bakit magtatanong ng ganyan ang asawa ko? Siyempre sa asawa ko yun. Bitch. Ang dami mong nilalaro kanina, paano mo malalaman na akin ang batang ito? Asawa. Ako. Marami akong nagawang maling bagay sa nakaraan, ngunit simula nang ikasal ako sa aking asawa, hindi ko na nagawang tretuhin ang ibang mga lalaki. Huwag mo akong tingnan. Asawa, ang aking asawa ay palaging may gusto sa iyo, pagkatapos ng daan-daang taon, hindi mo ba maintindihan ang aking puso? Same time na sabi ni Bai Chenkyong, gustong ilagay ang kamay ng lalaki sa kanyang puso. Naiinis na itinulak ni Jiang Chengfeng ang babae, so, sigurado ka bang akin ang batang ito? Dapat nga. Tuwang-tuwang sinabi ni Bai Chenkyong, kapag ipinanganak ang bata, malalaman ng asawang lalaki, at tiyak na kamukhang kamukha niya ang asawa. Biglang naging malungkot si Jiang Chengfeng. Sa isang biglaang sipa, sinipa niya pababa ang ibabang tiyan ni Bai Chenkyong. Ang babae ay tumalsik ng isang bibig ng dugo. Nanlaki ang mga mata ni Bai Chenkyong, hindi siya makapaniwala sa naranasan niya. Napayuko siya at nanginginig sa sakit, nanlalabo ang mga mata. Asawa, ikaw, bakit ka, walang pakialam na sinabi ni Jiang Chengfeng, karapat dapat ka ring kargahan ang anak ng aking Jiang Chengfeng. Kapalit ka lang ni Bai Chenluo. Ngayong bumalik na si Bai Chenluo, bakit ako? Maaari mo bang itago ang masamang binhi sa iyong tiyan? Naramdaman ni Bai Chenkyong na ang kanyang buong katawan ay nagyelo sa dugo, wala siyang makita, walang naririnig, gusto na lang niyang mamatay. Sa labas ng study, nakita ni Wu Miaogen ang eksenang ito, nang hina ang kanyang mga binti at siya ay paralisado. Sa lupa, lumabas si Jiang Chengfeng at direktang dumaan kay Wu Miaogen nang hindi tumitingin dito. Ikalawang lolo, si Ye Guhan ay bumalik, ang kahihiyan ng araw na ito, gusto kong bayaran ito ng 100 beses ngayon. Sinulyapan ni Jiang Haojun si Bai Chenkyong, na dumudugo mula sa itaas hanggang sa ibaba sa silid, at pagkatapos ay tumingin kay Wu Miaogen, na ang mukha ay abo. Kumunot ang noo niya, pero wala siyang sinabi. Chengfeng, huwag mag-alala, lahat ng voice transmission ay naipadala na, ang aking Yulong faction, Jian, Xuanshao faction, at pagkatapos ay palakasin ang suporta ng Wolin Palace, itong Ye Guhan. Isang dead end. Kabanata 3302 Juhei. Ikalawang lolo, nasa pinto pa ba ang ninuno ni Tianmen? Tanong ni Jiang Chengfeng. Ngumisi si Jiang Haojun at sinabi ng ninuno ng Tianmen na masyadong mura kung direktang patayin si Ye Guhan. Ang batang ito ay naglakas loob na hiyain ang aking pamilyang Jiang, at gagawin niyang mas masahol pa sa kamatayan ang kanyang buhay. Ang mga ninuno ng Tianmen ay nagpadala ng mga tao sa Hanxiang Pavilion. Hindi ko inilipat ang Hanxiang Pavilion noon dahil wala si Ye Guhan, at walang saysay ang pagpatay sa lahat ng pamilyang Ye. Ngunit ngayon ay iba na. Arestuhin natin ang lahat ng mga bata ng Hanxiang Hall, at pagkatapos ay kontrolin ang mga kamag-anak ni Ye Guhan. Papatayin namin ang lahat ng miyembro ng pamilya Ye sa harap ni Ye Guhan, at ipaalam sa kanya kung gaano kalakas ang pamilya ko Jiang. Si Jiang Chengfeng ay tuwang-tuwa at napangisi, kung gayon ay maghihintay tayo sa mabuting balita mula sa mga ninuno ng Tianmen. Tayo na, pumunta tayo sa pangunahing tuktok at makipagkita kay Elder Huang at sa iba pa. Sa malakas na suporta ng Wallen Palace, kahit na dumating si Ye Guhan, hahanapin lang niya ang sarili niyang kamatayan.
Tumango si Jiang Chengfeng at sinulyapan si Wu Miaozhen sa tabi niya. Ikaw, pumunta ka at dalhin mo yang Bai Jingming na yan. Para saan mo siya dinadala? Nahihiyang tanong ni Wu Miaozhen. Ang matandang iyon ay may malalim na relasyon sa mag-ama ni Bai Chenluo, kaya natural na gusto ko silang magsama-sama. Nanginginig na tumango si Wu Miaozhen at sinulyapan ang kanyang anak na si Bai Chenqiong sa silid. Chengfeng, hindi mo ako iiwan at si Chen Qiong. Well, depende sa mag-ina mo, pwede mo ba akong alagaan at ang pangalawang lolo? Si Wu Miaozhen ay nagpakita ng isang nakakabigay puri ng ngiti, siguro maganda ito teka, huwag kang mag-alala. Ina, anak ko ang pinatay niya. Umiyak si Bai Chenqiong sa silid. Shut up! Halatang hindi ka nag-iingat. Paano mo masisisi si Chengfeng? Sumugod si Wu Miaozhen at sinampal sa mukha si Bai Chenqiong. Nakatitig kay Bai Chenqiong na may nagbabantang mga mata, bumulong siya ng voice transmission, makinig, sa pagkakataong ito ay bumalik sina Yeguhan at Bai Chenluo, nililigawan nila si kamatayan, hindi na sila mabubuhay ng matagal. Si Bai Chenluo ay tiyak na hindi susunod kay Jiang. Nakasakay sa hangin, kahit na hindi ka mamatay, mamamatay ka sa pag-ibig, ang iyong biyenan ay sa iyo pa rin. Hanggat naglilingkod ka ng mabuti sa pamilya Jiang, magkakaroon ng magandang buhay ang ating mag-ina. Kapag nawala ang bata, ito ay muling isisilang sa hinaharap. Galing ka sa pangkat ni Yuleng. Mrs., isang hakbang na lang ang natitira. Huwag kang magkakamali sa sandaling ito. Si Bai Chenqiong ay tumingin sa kanyang ina sa kawalan ng pag-asa, sa kawalan, at siya ay nawala. Ang mga hangganan ng Hansiang Pavilion. Nenas na humikab si Qingli at bumalik mula sa labas pagkatapos matanggap ang mga alay. Sister Qingli, ang mga tribo lang na iyon, ang Hansiang Pavilion ay hindi pa rin maaaring bawiin ang mga handog, ang sekta na ito ay masyadong mahina. Ang 3 taong Qingqiu sa Chaos Realm ay naaliw. Anong level sa tingin mo ang lower sect? Ito na. Oo. Siguro nasa upstream na tayo simula bata pa lang, bihira lang at kakaiba. Habang nagsasalita siya, sumimangot si Qingli at sinabi ko rin na walang mga master sa ibaba ng Agos, ngunit may dumating. Sister Qingli, kaaway ba ito o kaibigan? Hindi ko pa alam, bumalik ka muna sa Hansiang Pavilion, at hayaan mong maghanda si Qing Yuan. Pupunta ako at makikipagkita sa kanila sandali. Ikan-away ni Qingli ang kanyang mahabang kulay abo-berdeng kulot na buhok at lumipad ng may labis na interes. WHO. Nakita ko ang higit sa 100 monghe na nakasuot ng itim na kasuotan, na lahat ay nasa itaas ng banal na kaharian, na nagmamadali patungo sa Hansiang Pavilion. Ang pinuno ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, nakadamit tulad ng isang mandirigma sa puti, na may mahabang kutsilyo sa kanyang baywang, at isang ginintoang scabbard na may pattern ng ahas sa isang puting background, na napakapinong. Nang makitang paparating si Qingli, naghihintay ang isang grupo ng mga magsasaka. Tanungin ko ba kayo, ang agresibo ay pumunta sa Hansiang Pavilion. So ano? Mukhang malamig at mayabang ang eskrimidor na nakasuot ng puting damit. Pagkatapos magtanong ng malinaw, ano ang ginagawa mo? Taga Hansiang Pavilion ka ba? Tama iyan. Sa pagkakaalam ko, ang Hansiang Pavilion ay walang espiritual na estado. Psychic. Nagulat lahat ang isang grupo ng mga magsasaka na nakasuot ng itim na damit. Naramdaman lang nila na napakalakas ni Qingli, pero hindi nila inaasahan na ito ay psychic. Meron na ngayon, nakangiting sabi ni Qingli. Hindi katakataka na si Yeguhan, na nang ahas na bumalik ng tahasan, ay naging isang re-square. Bahagyang ngumiti ang eskrimidor na nakaputi, kung hindi ako nagkakamali, kabilang ka sa angkan ng Qingqiu. Ano naman sayo? Ako ang Jiang Tianmen ng Yuleng faction, sa ilalim ng Duiman. Alin? Babae ba itong babae? Oh, maluwag na cultivator iyon. Dahil iyon ang kaso, ipinapayo ko sa iyo na umalis sa Hansiang Pavilion. Bakit? Tanong ni Qingli. Si Yeguhan sa Hansiang Pavilion ay walang galang sa aking pangkat ng Yuleng. Sa pagkakataong ito ay papabagsakin ko na ang kanyang mga kamag-anak. Ikaw ay isang makapangyarihang tao, hindi na kailangang makasama ang isang mahinang tao. Mas mabuting isumite sa aking pangkat ng Yuleng, inirerekomenda kita sa Duiman, hindi ba ito mas mahusay kaysa sa pagtatrabaho para sa Shaohan Xiangwan? Pagmamalaki ni Jiang Tianmen. Mahina. Saglit itong pinag-isipan ni Qingli, at pagkatapos ay malamang naiintindihan niya, at hindi niya maiwasang matawa. I'm sorry, hindi ako interesado, tsaka. Pinapayuhan ko kayong umalis kaagad. Huwag mo nang isipin ang paghihiganti, kung hindi, ang iyong pamilyang Jiang ay masisira. Galit na galit ang pangkat ni Yuleng. Matapang. Kahit na ikaw ay isang Seikiko, isang maliit na maluwag na magsasaka, naglakas loob kang sumalungat sa ating spiritual sect. Ang aming ninuno sa Tianmen ay isa ring kilalang powerhouse sa Duiman, mas mabuting magpakita ka ng paggalang. Isang grupo ng mga magsasaka mula sa pamilyang Jiang ang sumusubaybay sa kanilang mga kabayo. Iniunat ni Jiang Tianmen ang kanyang kamay para patahimikin sila. Sabihin na lang natin, kung gaano kalaki ang pakinabang na ibinigay ni Yeguhan sa iyo, dinodoble ito ng aking pamilyang Jiang.
Sa mga mapagkukunang pinansyal ng aking pamilyang Jiang, hindi problema ang mag-recruit ng ilang pantas. Kahit sa pangunguna na labanang ito, maaari kong ayusin na sumali ka at makakuha ng maraming benepisyo. Inilibot ni Qingli ang kanyang mga mata, hindi ako interesado, sinabi ng aking ina sa huling pagkakataon. Umalis ka. Pangit ang mukha ni Jiang Tianmen. Ang isang kamay niya ay nasa hawakan ng kanyang kutsilyo. Wan Shahe, wala pang cultivator. Pwede mo bang kunin sa akin ang kutsilyong ito? Gustong subukan ng babae. Seryoso ang mga mata ni Qingli. Bagamat alam niyang tiyak na hindi kalaban ni Ye Fan si Jiang Tianmen, medyo banta pa rin ito sa kanya. Maaari akong magbigay sa iyo ng ilang mga payo. Ngumisi si Jiang Tianmen. Gumuhit kaagad ng kutsilyo. Boom! Isang puting ilaw ang kumislap, parang puting kidlat, biglang lumitaw ang arko ng liwanag at nawala. Nang ang tunog ay nahulog sa tainga ng lahat, ang kutsilyo ay bumalik sa scabbard. Ang mahiwagang kasanayan ng pagguhit ng espada. Kumunat ang noo ni Qingli na parang walang nangyari. Gayunpaman, nang ibinaba niya ang kanyang ulo, nalaman niyang unti-unting nahahati ang kanyang katawan. Ang katawan at ulo ay talagang nahati sa kalahati. Ito ang aking magic skill, Ye. Sabi ko, walang makakasundo sa akin. Mabagal na sabi ni Jiang Tianmen. Ang mga ninuno ng Tianmen ay makapangyarihan. Tuwang-tuwang sumigaw ang isang grupo ng mga monghe mula sa Royal Spirit Sect. Biglang ngumiti ng pilyo si Qingli, medyo mabilis, pero parang wala itong silbi sa akin. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang katawan ni Qingli ay naging ulap ng asol na usok. Smoke magic. Napagtanto ni Jiang Tianmen na ang katawan ni Qingli ay nasa estado ng usok ngayon, at ang kutsilyong ito ay hindi talaga nakapatay ng marami. Kawili-wili, gusto kong makita kung maaari mo akong iwasan sa pangalawang pagkakataon. Hindi mo target ang matandang babae, kaya hindi kita paglaruan. Biglang lumipad ang oras ni Qingli at naging blue light shot walk. Matandang ninuno. Tumakas siya. Hindi bale, ang mga fox na ito ay gustong tumakas. Pumunta kami sa Hansiang Pavilion, maaari siyang tumakas at ang monghe ay hindi maaaring tumakas mula sa templo. Kinuha ni Jiang Tianmen ang isang grupo ng mga tao at mabilis na hinabol siya. Kabanata 3303 mga pagbabago sa bawat araw na lumilipas. Nang ipadala ni Yulang ang lahat sa Hansiang Pavilion, walang magulong pagtakas gaya ng naiisip dito. Nasa ayos na ang lahat. Ancestor, hindi ba ang babaeng iyon mula sa Hansiang Pavilion? Bakit hindi sila tumakas? May ambush ba? Nagpakita rin ng hinala si Jiang Tianmen, talagang kakaiba, mag-ingat sa panlilinlang. Ngunit ang mga taong ito ay mahina at mahina, kahit na mayroong anumang pagsasabwatan, hindi ito dapat alalahanin. Malaki ang tiwala ni Jiang Tianmen, at kasama ang isang grupo ng mga inapo, nahulog siya sa labas ng pangunahing bulwagan ng Hansiang Pavilion. Ang mga tao mula sa Hansiang Pavilion, ang ating mga ninuno mula sa Tianmen ay pumunta rito, bakit hindi tayo pumunta at lumuhad kaagad? Kailan? Nakita ng lahat ang gang ng mga disipulo sa Hansiang Pavilion, lahat sila ay nag-asikaso sa kanilang sariling negosyo at hindi pinansin, lahat sila ay kakaiba at galit. Sumimangot si Jiang Tianmen, biglang naramdaman na may mali. Hindi maganda. Ang mga taong ito ay malamang na peke. Peke. Ang iba ay naguguluhan. Biglang binunot ni Jiang Tianmen ang kanyang espada. Nagputol si Iyay ng puting on para sa pagsasanay. Biglang napunit at nadistorbo ang eksena sa harapan ko. Para itong picture scroll na napunit, na nagbubunyag ng totoong eksena sa labas. Ang labas ay hindi ang Hansiang Pavilion, ngunit isang snowy plateau. Ilusyon. Nang mag-react ang lahat, wala na sa kontrol ang kanilang mga katawan. Isang malaking puwersa ng pagsipsip ang nagpahirap kay Jiang Tianmen, at ang kanyang katawan ay hindi sinasadyang nasangkot dito. Napakadilim sa harap nila, at pakiramdam ng lahat ay nahulog sila sa isang napakalalim na kailaliman, patuloy na nahulog. Naglaho ang ilusyon ng Hansiang Pavilion sa may niebe. Qingli, sigurado ka bang ito ang mga lalaking ito? Sinabi nila na sisirain nila ang Hansiang Pavilion. Mukhang hindi makapaniwala si Qing Yuan. Bakit ako nagsinungaling sa'yo? Itong lalaking ito ay sumumpo lang na i-recruit niya ako sa kanilang sekta. Tumawa si Qingli hanggang sa sumakit ang tiyan niya. Downstream, cultivator, medyo, masaya. Bingyo. At tumingin si Bingshi sa itim na bola sa pagitan nila. Jiang Tianmen at iba pa, tulad ng hindi mabilang na mga monghe na gustong pumasok sa asul na gasa na tolda, sila ay nahuhulog at dahan-daang namamatay. Paano? Pagtapon. Ang magkapatid at tanong ni ate. Huwag ka munang gumamit ng sobrang lakas, huwag mo silang patayin ng sabay-sabay. Tatanungin ko si Yeguhan para makita kung may pakinabang ang mga taong ito. That group, chaos. Qing Yuan said indifferently, Zagyu, if you die, you will die. Actually, this Jiang Tianmen's strength is not bad. He can see through my impression, and break it open with a knife. It's just that he is a psychic, how can you come downstream to deal with a martial art?
Xingli said, Shangbaman restricts the ability of the gods to intervene in the downstream, but isn't this approaching the frontier battle? I guess it is to take advantage of the opportunity to rob. It's not unusual. Xing Yuan sighed, the main Hanxiang pavilion is still too weak, there is no background on it, and women probably doesn't pay much attention to it. That was in the past. Now, Wanshahe has changed. Xingli said with a smile. In Yantianjia. Because of the time difference, the development here is changing with each passing day. From the former 5 villages, it has become 5 small cities. After a series of guidance from Yefan, Yuchao seems to have gained a new life, a purely agricultural civilization, and gradually entered the era of semi-industrial and semi-agricultural. Yefan asked Shulanting to help them write 5 city boundary markers. According to the 5 elements, they are named, Tianlei, Xingmu, Hanshui, Raging Fire, Thick Earth, and the 5 major cities. During this period, the old patriarch Hu Teng had passed away. The new patriarch was his youngest son Hu Fei, who continued to build in this world with a group of new Yuchao backbones. The former village chiefs have now become city lords and mayors. Today, the 5 major cities are in the stage of building highways, and the original crystal mine cart is ready to go on the road. On the central square of the city, there is a monument with the great achievements of Ye Shenzhen written on it. Every city has such steles. Ye Fan refused at first, but it was really hard to be kind. In the end, we compromised and erected monuments instead of statues. On the other hand, Bai Chenluo, in many places, enshrined her idol. For today's Yuchao people, it is extremely happy to have a world of their own and to develop freely. Many newborn children don't even know that this is a world in a ring. Yefan and others came in occasionally. For the Yuchao clan, it is equivalent to the immortal descending to the earth, and maybe they will see it once in their lifetime. Yefan and Bai Chenluo sent Xiaoju to Aoki City, where medicine was developed. In Aoki Central Hospital, Xiaoju sleeps in the intensive care unit, feeling like he has entered a wonderful world. Looking at the oxygen bottles, saline bottles, needles and other medical supplies around, I couldn't understand it at all. Yes, Shenzhen, Fairy Bai, doesn't this girl have the Chao clan, can she cultivate? The chief surgeon of the hospital, who is also the president of the hospital, came to ask specifically. Ang kanyang dantian ay inalis na, at hindi siya makakapag-practice ng ilang sandali, kaya't mangyaring tulungan muna siyang gumaling. Okay, pagkatapos ay bigyan siya ng ilang nutrient solution at gawin ang isang komprehensibong pagsusuri. Umakyat ang isang nurse para bigyan ng patak si Xiaoju. Si Xiaoju ay nagmamadaling umatras sa takot, babae. Sasaksakin ako ng taong ito. Xiaoju, huwag kang matakot, ito ay tinatawag na patak, ito ay para sa iyong sariling kapakanan. Nalaman din ni Bai Chenluo ang kakaibang kaalamang ito mula kay Ye Fan. Pagkatapos ng ilang kaginhawaan, kumuha si Xiaoju ng ilang tranquilizer at sa wakas ay nakatulog. Shenzhen, Fairy, makatitiyak ka. Tiyak na pakikitunguhan namin ng maayos ang batang kulay kahel. Si Din Lao iyon. Dahil parami ang pumunta sa Cyanwood City para sambahin ang dalawang creation gods, hindi na naglakas loob ang dalawa na manatili sa ospital ng matagal. Pagkatapos umalis sa lungsod, tiningnan ni Bai Chenluo ng malalim ang World Tree sa gitna ng mundo. Anong mali? Tanong ni Ye Fan. Nag-isip si Bai Chenluo, at pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti siya at umiling. Wala lang, labas muna tayo, nag-aalala ako sa tatay ko. Bumalik si Ye Fan at ang dalawa sa ring, ngunit hindi ito nagtagal. Nagmamadaling umuwi si Bai Chenluo. Ngunit pagkarating nila, nalaman nilang wala man lang palatandaan ng pamilya ni Bai Jingming. Inalis ni Ye Fan ang kanyang kamalayan at nagmamadaling pumunta sa pinakatuktok kasama ang babae. Sa oras na ito, sa Junch Hall, mayroon ng malaking grupo ng mga tao na naghihintay sa kanila na may masamang ekspresyon. Bai Chenluo, Ye Guhan, mayroon ka ba talagang lakas ng loob na bumalik? Nakaupo sa posisyon ng master ng pavilion, si Bai Chenhao iyon. Sa isang upuan sa tabi niya ay si Huang Linger, na nakasuot ng makapal na make-up at puno ng aura. Maging si Bai Jingting at ang kanyang asawa ay dinurog ng manugang dito at umupo sa napakalayo sa likuran. Sa kabaligtaran, si Elder Huang Yu, na nakipagrelasyon kay Huang Linger noon, at isa pang lalaking magsasaka na nakasuot ng pulang damit na may makapal na kilay at tigre na mga mata ay nakaupo sa tabi ni Huang Linger. Psychic. Sinulyapan ni Ye Fan ang lalaking cultivator at tumawa sa loob, hindi nakakagulat na ang mga taong ito ay walang takot. Ang Zhangfeng Janch ay tila naging isang vassal sect ng Wolin Palace. Hindi pinansin ni Bai Chenluo ang iba at hinanap lang si Bai Jingming. Gayunpaman, nakita niya na kung saan nakaupo si Jiang Chengfeng, isang kalahating patay na lalaki ang nakahiga sa malamig na lupa.
Tinapakan ni Jiang Chengfeng ang ulo ng lalaki gamit ang isang paa, tinatrato siya bilang footpad. Ang mapanglo na figurang iyon ay malinaw na si Bai Jingming. Ama. Napaluha si Bai Chenluo nang makita niya ang kulot na adoptive father, puno ng kalungkutan at galit. Kabanata 3304 na Puppet. Let's go. Let's go. Nahihirapang ibinuka ni Bai Jingming ang kanyang bibig, nang hihina, ngunit gusto lang niyang umalis si Bai Chenluo. Ang mag-ina na sina Wu Miaojian at Bai Chenqiong ay nakatayo sa likod ni Jiang Chengfeng. Nang makitang ganito si Bai Jingming, naisip pa niya si Bai Chenluo, mukhang sama ng loob ang mag-ina. Siya ay malinaw na isang mababang mortal, at hindi siya ang kanyang biolohikal na anak na babae. Kailangan bang seryosohin ito? Sa pag-iisip nito, parehong hindi nagpakita ng awa ang mag-ina sa kaunos-lunos na kalagayan ni Bai Jingming. Jiang Chengfeng, ano bang problema mo? Ano ang pang-iinsulto sa aking ama? Hey! Ngumisi si Jiang Chengfeng, Bai Chenluo, how dare you talk to me like this now? Ngumisi si Jiang Chengfeng, hanggat pipilitin ko ang aking mga paa, ang ulo ni Bai Jingming ay magiging isang tumpok ng tinadtad na karne. Ang lakas ng loob mo. Inilagay ni Bai Chenluo ang isang kamay sa hilt ng espada, sinusubukang umakyat upang iligtas ang isang tao. Haha, bakit hindi ako maglakas loob? Kayong dalawa ngayon ang mga pagong sa urn. Maaari mong subukan ito, kung ang iyong espada ay mabilis, o ang aking paa ay mabilis na nadudurog ang kanyang ulo. Kinagat ni Bai Chenluo ang kanyang mga ngipin, siya kahit na siya ay nagsasanay ng husto, ang kanyang lakas ay bumuti ng husto. Gayunpaman, ang pagsisikap na iligtas si Bai Jingming bago si Jiang Chengfeng sa layo na 12-12 ng talampakan ay kasing hirap ng pagpunta sa langit. Kung gusto mo talagang mabuhay ang tatay mo, napakasimple lang, kailangan mo lang matugunan ang aking mga kinakailangan. Ano? Gusto mo ba akong lumuhad at yumuko sa iyo? Ngumiti si Jiang Chengfeng, lumuhad ka at yumuko. Ang kahihiyan ng Young Master ay kayang pagtagumpayan ng isang maliit na bagay. Kung gayon ano ang gusto mo? Nasa bulwagan ka na, habarin mo ang iyong damit, maghubad ka, at umakyat sa harap ng Young Master na ito. Jiang Chengfeng nakakadiri ka. Masyadong nanlinlang. Galit na napag-alitan ni Bai Chenluo, tumatakbo ang cultivation base, at nagplano siyang kumilos. Ngunit si Jiang Chengfeng ay nagbigay ng kaunting puwersa sa ilalim ng kanyang mga paa, at si Bai Jingming ay umubo ng isang subo ng dugo. Ama! Nanlamig ang ekspresyon ni Bai Chenluo, na parabang nakuryente siya. Paano gawin? Sa ganoong sitwasyon, paano natin iligtas si Bai Jingming? Sabi ko, mabuti pang magpakatoto ka, di ba maghubad ka na lang ng damit at umakyat saglit. Mahirap ito. Ngumiti ng masama si Jiang Chengfeng. Ang numero 1 kagandahan sa Wanshahe, hayaan nating pahalagahan ito ng mag-isa, iba rin ang estilo. Haha, gusto ko talagang magpasalamat kay Master Jiang, magkakaroon tayo ng piging para sa mga mata ngayon. Ang ilang mga taong naruroon ay nagsimulang magpakita ng sakam na mga mata, at lahat ng uri ng masasamang salita ay nagpatuloy. Tiningnan ni Bai Chenluo ang mga mukha ng mga taong iyon, at nagtanong, lahat kayo ay taga Zhangfeng Jianj. Ngayong si Jianj ay kontrolado na ng ibang mga sekta, at ang iyong lolo ay pinatay, tinutulungan mo pa rin si Zhou. Beach. Isa kang bastard, bakit mo kami tinuruan ng leksyon? Umalis ka muna sa Jianj, at mayroon ka pa ring mapagpanggap na mukha. Ang mga tao sa Jianj, na parang nahulaan nila ang kanilang mga buntot, ay tumalon at nagsimulang sumigaw kay Bai Chenluo para sa pagkukunwari. Nalungkot ang mukha ni Bai Chenluo, kinasusuklaman lang niya ang kanyang sarili, bakit wala siyang sapat na lakas. Biglang, isang kamay ang pamatong sa balikat ng babae. Nagtataka si Bai Chenluo at tumingin kay Ye Fan. Maaari kang bumunot ng iyong espada, iingatan ko ang iyong ama. Ye Guhan, may solusyon ka ba? Magtiwala ka sa akin. Malumanay na sabi ni Ye Fan, ngunit ang kumpiyansa sa kanyang tono ay naging isang gininto ang tuntunin ang kanyang mga salita. Humagalpak ng tawa ang buong bulwagan, parang nanginginig ang buong bulwagan. Ye Guhan, kahit na ikaw ay isang Kaitian Realm, isang 5-clawed Golden Dragon, ipinagmamalaki mo na ito. Marahil gusto niyang gamitin muli ang pupil ng dragon para pilitin na makialam kay Young Master Jiang. Oy, sa pagkakataong ito, hindi na niya ito kayang kontrolin. Tumayo ang psychic na elder sa itaas. Gusto kong makita kung paano, sa ganoong kalayuan, matutulungan ng maliit na Jinlong ang babaeng iyon na iligtas ang mga tao. Jiang Chengfeng, inilagay mo ang iyong puso sa iyong tiyan, nandyan ang aking ninuno, at hindi ka matutulungan ng kanyang Dragon Eye. Kung gayon, magpasalamat muna sa ninuno na si Huang Zhongyu. Bahagyang ibinaba ni Jiang Chengfeng ang kanyang ulo at malakas na ipinakilala, Ye Guhan, ito ang ninuno ng Wolin Palace, ang ninuno ni Huang Zhongyu. Siya ay isang malakas na tao na gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa 8 gate. Siya ay naging sikat sa loob ng higit sa 5,000 taon at kilala bilang Qingyang Wallen. Kung hindi dahil sa labanan ng pagpapayunir sa lupain, at ang mga ninuno ay pumunta sa ibaba ng agos upang magnegosyo, ang isang maliit na tulad mo ay hindi karapat-dapat na makita siya. Nagtaas ng kilay si Ye Fan, so ano? Idiot, hindi mo ba naiintindihan? Kung gusto mong mabuhay, bilasan mo humingi ng awa.
Sigaw ni Bai Chenhao. Bagamat parang siya na ang master ng Janj Pavilion ngayon, isa na talaga siyang puppet. Nang pakinggan ko ang mga salita ni Huang Linger, naramdaman kong naghinala si Bai Zhongkang sa kanya, kaya kumilos muna siya, pinaslang si Bai Zhongkang at naging Pavilion Master. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lihim na kinuha ng Wolin Palace ang usapin ng pagpatay kay Lolo at binyantaan siyang masunurin. Ang Huang Zhongyu na ito ay lolo ni Huang Yu. Nakatingin lang si Bai Chenhao habang ang kanyang titular na asawang si Huang Linger ay may relasyon kay Huang Yu. Hindi lang iyon, kailangan niyang makinig sa mga salita ni Huang Linger. Sa labas siya ang Pavilion Master ng Janj Pavilion, at sa likod niya, siya ay isang aso ni Huang Linger. Sa puntong ito, labis na kinasusuklaman ni Bai Chenhao si Ye Fan. Kung hindi dahil sa biglaang pagsikat nitong tanggang ito, paano pa siya naabot ng ganito? Nagtataka ako noon na bagaman hindi masyadong makapangyarihan si Bai Zhongkang, depende ito sa kung paano mo siya pinatay. Mukhang ang pinangalan ng Huang ang dapat na pumatay, di ba? Sinabi ni Ye Fan na may mapaglarong ngiti, ikaw ang manugang ng Wolin Palace. Upang ikaw ay maging Pavilion Master sa lalong madaling panahon, ang Wolin Palace ay nagsumikap. Ang mukha ni Bai Chenhao ay naging itim, at siya ay sumigaw ng may pag-aalala, anong kalokohan ang sinasabi mo? Si Lolo ay pinatay ng isang gangster, wala itong kinalaman sa akin. Bagamat maraming tao ang maaaring hulaan kung sino ang pumatay kay Bai Zhongkang. Gayunpaman, walang nang ahas na sabihin ito ng direkta. Bai Chenhao, mahal na mahal ka ni Lolo noon, at para sa iyong kapakanan, pinigilan niya ako kahit saan. Kung makikipag-isa ka lang sa mga tagalabas at papatayin mo ang lolo mo, hindi ba sasakit ang konsensya mo? Asawa, huwag kang magsinungaling dito. Siguradong pinatay mo si Lolo at itong lalaking nagngangalang Ye. Nadama ni Bai Chenhao na nagkasala ito ay walang katapusan, ngunit maaari lamang itong tanggihan. Sa kabaligtaran, sina Bai Jingting at Bai Jingming, na naapakan, ay parehong lumuha sa kahihiyan. No matter what, siya ang kanilang biological father. Anong kalokohan ang sinasabi mo sa kanila? Kung ayaw mong maging malambot, hilingin mo sa mga ninuno na kumilos at sirain. Itong dalawang traidor. Itatayo sila at susunugan sa publiko. Mata. Nag-apoy si Bai Chenluo sa kanyang puso at tumingin kay Ye Fan. Tapos, biglang bunot ng espada. Isang espada ang direktang iginuhit patungo sa binti ni Jiang Chengfeng. Sasaksakin na sana ni Jiang Chengfeng ang ulo ni Bai Jingming, ngunit biglang nawalan ng malay. Isang lumalakas na puwersa ng pag-iisip ang pumasok at nakontrol ang kanyang primordial spirit. Nanlaki ang mga mata ni Huang Zhongyu. Paano ito posible? Nabigo ang kanyang mental shield na harangin si Jiang Chengfeng kahit saglit. Isang open heaven realm, makatwira na gaano man kalalim ang cultivation base, hindi nito madaling masira ang spiritual shield ng spiritual powerhouse. Naputol ang isang paa. Nang bumalik si Jiang Chengfeng sa kanyang katinuan, ang sakit ay napakasakit. Ang mga mata ni Bai Chenluo ay malamig at mahigpit, at walang sabi-sabi, ito ay isa pang dalawang espada. Ang isa sa mga braso ni Jiang Chengfeng at ang isa pang binti ay direktang tinanggal din. Sa isang kamay na lang natitira, si Jiang Chengfeng ay sumigaw ng tulong. Bilis! Pigilan mo siya! Ayokong mamatay! Natigilan ang isang grupo ng mga monghe, at lahat ay tumingin kay Huang Zhongyu nang may pagtataka. Hindi ba't sa mga ninuno, walang magagawa kay Jiang Chengfeng? Kabanata 3305 Isang laro, isang panaginip. Naramdaman ni Huang Zhongyu na hindi niya mahawakan ang kanyang mukha, at ang marangal na Diyos ng libreng pinto ay pumunta sa ibabang bahagi upang tumayo para sa nakababatang henerasyon. Kung tutusin, hindi na siya dapat kumilos. Katulad ng pagpatay kay Bai Zhongkang, isang galaw lang, at nakakahiyang kumilos ng sobra. Pero ngayon, hindi man lang niya ginawa para protektahan ang susunod na tao sa publiko. Walang dahilan. Anong mga pakulo ang ginamit mo? Naramdaman ni Huang Zhongyu na si Ye Fan ay dapat na nanloloko. Para mabawi ang eksena, biglang inilabas ang cultivation base ni Huang Zhongyu. Si Feng Yan ay naging rocket at sinaksak si Ye Fan sa pagitan ng mga kilay. Kung ikukumpara sa nakaraan, ang kasalukuyang cultivation ni Ye Fan ay napakalabis. 3 metro ang layo ni Feng Yan, at direktang natunaw ng isang magaan na gininto ang kalasag, nang walang kahit isang spark. Paano ito posible? Namutla ang mukha ni Huang Zhongyu, ikaw ay psychic. Ang mga monghe mula sa Janj, Yulang Sect, at Wolin Palace ay nagpakita ng hindi kapani-paniwalang mga ekspresyon. Si Ye Guhan ay psychic. At sa hitsura nito, mukhang walang cap-aure si Huang Zhongyu. Anong kapangyarihan ang itinatago ng batang ito? Ang pag-iisip na talagang nakikipaglaban siya sa gayong lalaki, sina Huang Linger, Jiang Chengfeng, Bai Chenhao, at iba pa, ay nagsisina sa kanyang bituka. Hindi katakataka na si Bai Chenluo ay naglakas loob na bumalik sa napakagandang paraan, malamang na matagal nang alam ang asong ito, kaya wala siyang takot. Dapat mong talikuran ang iyong paglilinang, mahinang sabi ni Ye Fan. Pinatay ng taong ito si Bai Zhongkang at dapat ibigay sa pamilya Bai.
Bukod dito, hindi talaga nag-abala si Ye Fan na barilin siya, na parang hinihiling sa kanya na sandalan ng malakas at ay buli ang mahina, medyo nakaramdam siya ng pang-aapi. Ano? Naghinala si Huang Zhongyu na mali ang narinig niya. Sirahin ang iyong sarili, mamatay, pumili ka ng isa. Malungkot at nakakatakot ang mukha ni Huang Zhongyu. Kahit na ikaw ay isang psychic, ngunit ako ay isang opisyal na disipulo ng Lyman, kung maglakas loob kang saktan ako, ikaw ay isang kaaway ni Lyman. Napabuntong hininga si Ye Fan, kung gayon dapat kang mamatay. Matapang na baliw. Direktang pinakawala ni Huang Zhongyu ang pag-aapoy ng dugo ng Phoenix, at kasabay ng pagtaas ng presyon, ang malaking bilang ng apoy ng Phoenix ay namuo sa kaliskis. Tulad ng isang apoy na unicorn na nagmamay-ari, ito ay naging isang apoy na unicorn na hayop. Ang nagngangalit na mataas na temperatura ay naging sanhi ng pagkatunaw ng mga nakapalibot na bagay at bahay. Si Huang Linger at Bai Chenhao ay sunod-sunod na umatras, nabigla sa lakas ng kanilang mga ninuno. Yeguhan, tapos ka na. Si Ancestor Huang Zhongyu libu-libong taon na ang nakalilipas, noong hinahabol niya ang Qingyang River, hindi mo ito nakita. Nakita ng mga tao sa Wallen Palace ang kanilang mga ninuno at naglabas ng sarili nilang mga Diyos ng housekeeping. Ang mga kasanayan, lahat ay nagpapakita ng kulay ng pagsamba at panatismo. Si Huang Zhongyu ay naging isang mabilis na anino ng apoy at sumugod kay Ye Fan, ang kanyang malalaking kuko ay gumuhit ng ilang mga arko ng apoy, at ang palad ni Wo Lin ay babarilan si Ye Fan upang maging abo. Ngunit nang lumipad siya sa himpapawid, biglang bumalot sa simboryo ng bulwagan ng isang golden dragon claw. Tulad ng totoong dragon claws, bigla itong nahulog. Aw! Isang sigaw lang ang narinig ni Huang Zhongyu. Ang fire unicorn ay idiniin sa lupa ng dragon claw, at ito ay nakaimbed ng ilang talampakan sa ibaba. Ang apoy ng phoenix sa katawan ni Huang Zhongyu ay naglaho, ang laman at dugo sa kanyang buong katawan ay lumabo, at ang kanyang mga buto ay nabali lahat. Natahimik ang mga manunood. Ang mga mukha ng mga tao sa Wolin Palace, na tuwang-tuwa pa rin ngayon, ay mapula. Para akong nanunood ng isang apoy na unicorn, na sinampal hanggang sa mamatay ng isang gintong dragon na may 5 kuko. Binawi ni Ye Fan ang kanyang mga kuko ng dragon at sinulyapan ang lahat sa eksena. Sunod-sunod na umatras ang lahat, nanginginig sa takot, at hindi man lang naglakas loob na tumingin kay Ye Fan. Sa sandaling ito, tinulungan ni Bai Chenluo si Bai Jingming sa upuan. Ama, sabihin mo sa akin, sino ang gumawa sa iyo nito? Nanghina si Bai Jingming at tumingin sa pamilya Jiang at sa mag-ina ni Wu Miaozhen. Malamig na tiningnan ni Bai Chenluo si Wu Miaozhen. Mabahong babae. Tita mo ako. Anong klaseng mata meron ka? Nagkunwaring kalmado si Wu Miaozhen. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, pinahintulutan kita, hinayaan kita, sa tingin mo ba ay natatakot ako sa iyo? Ayoko lang mapahiya ang tatay ko, kung hindi, gusto kong lutisin ang mag-ina mo, paano malalaman ng iba? Binanggit ni Bai Chenluo gamit ang dagwang lumilipad na espada, hakbang-hakbang siyang naglakad patungo kay Wu Miaozhen. Second Master, kailangan mo akong iligtas. I'm yours. Mabilis na niyakap ni Wu Miaozhen si Jiang Haojun, na nagpakita ng mahina at nakakaawang tingin. Nagulat ang maraming tao sa pinangyarihan. Hindi man lang nila alam na magkasama sina Jiang Haojun at Wu Miaozhen. Si Jiang Haojun ay mukhang napahiya at itinulak si Wu Miaozhen palayo. Beach. Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Ang mukha ni Wu Miaozhen ay mapatla at ganap na natulala. Biglaan. Sinaksak ni Bai Chenluo ng espada si Wu Miaozhen. Talagang balisa si Wu Miao, kaya mahahanap lang niya ang kanyang anak na si Suyulin para makatakas. Iligtas mo ang aking ina. Itinaas ni Suyulin ang kanyang paa nang makita niyang sumulpat ang kanyang ina. Lumipad palabas si Wu Miaozhen at tinusok ng espada sa likod ng leeg. Ang eksenang ito, hindi inaasahan ng lahat ng nasa eksena. Natigilan si Bai Chenluo, hindi mo ba inaasahan na magiging ganito? Dilat ang mga mata ni Wu Miaozhen, hindi siya makapaniwala na pinalayas siya ng kanyang anak. Bakit? Liner, nagsuka si Wu Miaozhen ng dugo at hindi makagawa ng ingay sa kanyang lalamunan. Karapat-dapat ka rin bang maging nanay ko? Isang matandang asong babae, walang kahihiyan. Wala na ang bata sa aking sinapupunan, ngunit ang sarili mong kasaganaan lang ang iniisip mo. Hindi. Anak na walang asawa. Umirap si Wu Miaozhen. Umiyak si Suyulin sa isang baluktot na paraan, hindi ako anak. Hindi mo ba ako tinuturuan ng mabuti? Tinulak mo ako sa fire pit. Bago siya matapos magsalita, direktang hinugot ni Suyulin ang kanyang espada. Habang si Bai Chenluo ay nabigla pa, gusto niyang gumawa ng palihim na pag-atake. Ngunit ang agwat sa pagitan niya at ni Bai Chenluo ay hindi kahit isang bituin. Pinutol ni Bai Chenluo ang leeg ni Wu Miaozhen gamit ang isang espada, at hinaranggan ng espada ang lumilipad na espada ni Suyulin. Isang spin at chop. May lumabas na linya ng dugo sa noo ni Suyulin, sabi ko, hindi kita bibigyan ng pangalawang pagkakataon. Kasabay ng pagbagsak ng mga salita, ang katawan ni Suyulin ay naging 2 kalahati. Si Bai Chen ay nahulog sa isang masa ng primitive power, winasak ang primordial na espiritu ni Suyulin, at ganap na pinatay ito.
Medyo gumaling lang ang lalamunan ni Wu Miaojian, at nang makita niya ang eksenang ito, nagpakita siya ng malungkot at nakakalokong ngiti. Haha, haha, Bai Chenluo. Alam mo, paano namatay ang nanay mo? Biglang lumingon si Bai Chenluo, anong ibig mong sabihin? To tell you the truth, hindi siya namatay sa sakit, nilason ko siya hanggang mamatay. Puno ng galit ang mukha ni Bai Chenluo, ikaw talaga. Isang mortal, bakit mo ako inaagawan ng isang lalaki? Narinig ito ni Bai Jingming, may pagtatampo sa kanyang mukha. Sinubukan niya itong pag-alitan, ngunit wala man lang siyang lakas, kaya napabuntong hininga na lamang siya. Hindi ko inaasahan na ang bastos na ito, na daan-daang taon nang may karelasyon, ay laging may gusto sa asong iyon. Bai Jingming, wala kang karapatang kamuhian ako. Ikaw yun. Binitawan mo ang isang piraso ng tunay kong nararamdaman. Kung nasa puso mo ako, paano ako makakahanap ng ibang lalaki? Sinubukan ko ang aking makakaya upang makamit ang araw na ito, sa huli. Wala lang ang lahat, tumawa si Wu Miaojian, pagtingin sa kanyang patay na anak, siya ay lubos na desperado. Kahit mamatay ako, hindi kita bibigyan ng pagkakataong maghayganti. Mga bastos kayo. Biglang sinampal ni Wu Miaojian ang kanyang noo at nabasag ang kanyang noo, na nagdulot ng marahas na pagbabago sa kanyang espiritual na katawan. Hindi maganda. Gustong pasabugan ng baliw na babaeng ito ang kanyang espiritual na katawan. Boom, isang mahinang kulog ang tumunog. Nanginginig ang bulwagan. Kabanata 3306 ang ikatlong kutsilyo. Namuo ang alikabok, ngunit walang nasaktan. Lumingon ang lahat at nakitang si Ye Fan ang nagtaas ng kanyang kamay at direktang binalot ang primordial spirit ni Wu Miaojian ng isang pagsabog ng primordial power. Ang pagsabog ng spirit body na nangagaw ng langit ay talagang pilit na kinokontrol sa maliit na bowl ang iyon. Ang lahat ng nasa eksena ay sumipsip ng malamig na hangin, anong uri ng paglilinang na lumalaban sa langit ito. Si Bai Chenluo ay pawis na pawis at tumingin muli kay Ye Fan ng may pasasalamat. Kung hindi dahil sa lalaking ito, hindi niya talaga alam ang gagawin. Nakakalungkot na nabigo siyang ipaghiganti ang kanyang biolohikal na ina. Ye Guhan. Huwag kang maging kampante. Hindi mo pa alam, ang aking ninuno ng pamilyang Jiang ay pumunta na sa Hanxiang Pavilion. Si Jiang Haojun ay nasa oras na ito. Malakas na sinabi niya, kung maglakas loob kang saktan ako, lahat ng nasa Hanxiang Pavilion ay ililibing kasama mo. Ang mga ninuno ng Tianmen ay pumunta sa Hanxiang Pavilion. Haha, ito na ang tamang oras para kumuha ng sweldo mula sa ilalim ng kaldero. Hanxiang Pavilion ang mga labi ng pamilyang Ye, sa katunayan, pumunta lang sa sinumang kay Tian, at maaari nilang linisin ng sabay-sabay. Nagpakita ng kapayapaan ng isip ang mga miyembro ng pangkat ng Yuleng. Tumayo si Huang Zhongyu mula sa hukay sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay nasa estado ng espiritu, at ang pagbawi ay medyo mabilis pa rin. Jiang Tianmen. Ito kaya ang unang sword drawer, mula kay Dwimen. Oo. Mukhang narinig na ito ng ninuno ni Zhongyu. Narinig ko na ang kanyang kakayahan sa pagguhit ng espada. Bumalik ka rin. Hehe, itong pioneering battle, ang ninuno ng Tianmen ay inutusang mag-organisa, ito ay lohikal. Ipinagmamalaki ni Jiang Haojun. Ye Guhan. Maaaring hindi mo alam na ang lakas ng ninuno ng Tianmen ay mas mataas kaysa sa ninuno ni Huang Zhongyu. Sa Wanshahe, walang sino man ang maaaring kumuha ng kutsilyo mula sa ating ninuno ng Tianmen. Bagamat naghihilom pa ang sugat ni Jiang Chengfeng, hindi siya nagpapanik. Ang iyong panganay na kapatid na babae na si Ye Yuteng o kung anuman, maaaring umiiyak siya ngayon na naghihintay na iligtas mo sila. Bilang nagsasalita siya, may lumabas na pares ng lalaki at babae. Bing Yu Bingshi. Bakit ka nandito? Mukhang nagulat si Bai Chenluo. Xing Yuan, tayo, magpadala ng isang bagay. Bago pa makapag-react ang lahat sa nangyayari, isang grupo ng mga itim na bola ang lumitaw. Tung Shen. Ay! Itong 2 taong nasa Psychic Realm. Nagulat si Huang Zhongyu. Sa itim na bola, isang nakababahalang figure ang lumabas. Ah! Saan? Nasaan ako? Ibinaling ni Jiang Tianmen ang kanyang mga paa sa langit, patuloy na gumagalaw, iniisip na siya ay nahuhulog pa rin. Nang mag-react siya, napagtanto niyang maraming tao sa paligid ang nakatingin sa kanya ng kakaibang mga mata. Ninuno ng Tianmen. Malapit nang gumuho ang isang grupo ng mga tao mula sa Yuleng faction. Hindi ba itong, 4-legged, old tortoise ang ninuno ng Tianmen na kanina pa nila pinapa-hype up? Bakit ngayon mo lang nasabi na nakakamangha, at namamaga ang mukha niya ng sumulpot? Ikaw, anong problema? Kasama mo, hindi ka ba nagpunta sa Hanxiang Pavilion? Si Jiang Haojun at ang iba ay biglang nagbago ng kanilang mga ekspresyon. Inalis ng ninuno ng Tianmen ang kanyang kamalayan, nalaman lamang na siya ay nasa Sword Pavilion. Mabilis siyang tumayo at pinilit ang sarili na pakalmayan, hindi sinasadyang naplano ako ng kontrabida. Ito talaga ang estilo ng batang ito, at itinatago niya ang kanyang katulong. Ipinahayag ni Huang Zhongyu ang kanyang pag-unawa. Lumingon si Ye Fan at tinanong ang kambal, inaresto mo ba siya? Oo, siya lang. Yung iba, patay na lahat. Napakatahimik ng lugar.
Bagamat napakaikli ng mga salita, naunawaan na ng lahat na ito ang pinuno ng Royal Spirit Sect na pinamumunuan ni Jiang Tianmen, at ang buong hukbo ay nalipol. Umindayog si Jiang Tianmen sa kanyang mga paa at itinuon ang kanyang mga mata kay Ye Fan. Ikaw si Ye Guhan. Walang sinabi si Ye Fan. Magandang bata, kahit na hindi ko alam kung saan ka nakakuha ng napakaraming katulong, ako, si Jiang Tianmen, ay ipinadala ni Duiman upang ayusin ang paunang labanang ito. Kung ayaw mong maging kaaway ni Duiman, mas mabuting ihiwalay mo na lang. Ang yabang mo. Sa pagkakataong ito, ako lang ang hindi nag-iingat at nahulog sa isang bitag, nagtatago ng mga dragon at nakayukong tigre sa pintuan, ngunit hindi ito isang bagay na malalabanan ng mga taong magulo. Si Huang Zhongyu ay dumating din sa kumpiyansa. Not bad. Mas malakas ka ba kay Baman? Nandito kaming lahat para gumawa ng mga bagay para kay Baman, ano kayo? Kung gusto mong mabuhay, kunin mo ang iyong mga tao at sumuko sa akin, maaari ka pa rin naming makuha ng trabaho. Kung laganap na naman ito, isusumbong namin ito sa 8 sects. Gusto ninyong magrebelde. Wasakin ang utos ni Hongmeng. Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, sa iyong lakas, sineseryoso ka talaga ng 8 sects. Sineseryoso ko kayong lahat. Pinatay, I guess Baman is more willing to recruit me. Namumula ang mga mukha ni na Jiang Tianmen at Huang Zhongyu, at bigla silang nataranta. Ancestor of Tianmen, hindi tayo pababayaan ng taong ito, isa siyang baliw na aso. Galit na sabi ni Jiang Chengfeng. Pinaikit ni Jiang Tianmen ang kanyang mga mata, nag-isip sandali, at kinumpirma na sina Ye Fan at Bingyu Bingshi ang tatlong psychic dito. Sa dami, walang masyadong disadvantage, not to mention na alam na niya ang mahiwagang kakayahan ng kambal, at kaya niyang bantayan ito. Ngayon lang, ang ninuno na ito ay nahulog lamang sa isang bitag, at nakalkulan ng 2 taong iyon. Ye Guhan, kung may lakas ka ng loob, makakalaban mo itong ninunong patayo at 1 punto. Kapag natalo ka, ang ninuno na ito ang nasa iyo. At hinding-hindi mo ito isusumbong. Duiman. Kumpiyansa. Hanggat lumalaban siya ng ulo, walang makakapigil sa kanyang espada. Sa tuwing si Ye Fan ay, kumuha ng pain, at manalo ng mag-isa, ang nakaraang kahihiyan ay ganap na maalis. Inaabangan ito ng lahat. Pagkatapos ng lahat, ang diskarte sa pagguhit ng espada ni Jiang Tianmen ay sikat na hindi mapigilan. Hindi. Tumanggi si Ye Fan ng walang pag-aalinlangan. Hehe, bakit, natatakot ka ngayon? Umiling si Ye Fan, hindi mo man lang matalo ang mga nasasakupan ko, kaya hindi ka karapat-dapat makipag-duel sa akin. Ikaw, namula ang mukha ni Jiang Tianmen, at sa loob ng libu-libong taon, walang nang ahas na hiyain siya ng ganito. Ye Guhan, may kakayahan kang magpagalit ng mga tao. Kung ganoon nga, gagantimpalaan ka ng matandang ninuno ng kutsilyo, ang aking Yuhei, ay may kabuuang 3 kutsilyo, at 70% ng aking mga kalaban ay karapat-dapat lamang sa aking unang kutsilyo. Kung makikilala ko ang isang master ng parehong antas, gagawa ako ng pangalawang kutsilyo. 2,000 taon na ang nakalilipas, sa isang kompetisyon sa Duiman, ang ninuno na ito ay humarap sa isang nakatatanda na ang base ng paglilinang ay mas mataas kaysa sa akin, kinuha ang 3 kutsilyo at nanalo. 2,000 taon. Ang ninuno na ito ay gumawa ng exception para sa iyo at binigyan ka ng 3 kutsilyo. Si Jiang Tianmen ay kalmado, ang buong tao ay parang isang mabangis na hayop na malapit ng lumabas sa hola. Ang paglilinang ng buong katawan ay pinalapot sa kamay at kutsilyo. Sa sandaling ilagay niya ang isang kamay sa puting hilt, isang matalim na layunin ng espada ang nakapagsimulang umungol sa iba't ibang sandata ng buong pangunahing rurok. Iyay, paglipol. Sa sandaling inilabas ang kutsilyo, ang langit ay nagdilim sa buong pangunahing tuktok. Sa bulwagan, ito ay itim. Ang bawat tao'y kahit sa madaling sabi ay naisip na sila ay bulag. Sa dilim, isang bagso lang ng hangin ang biglang sumabog. Nadama ng lahat na nanginginig ang kanilang mga puso, at napakalapit na ng kamatayan. Lumiwanag ang langit at nawala ang dilim. Napalunok ang lahat at tumingin kay Ye Fan. Biglaan. Parang nagyelo ang lahat. Ang mga eyeballs ay nahuhulog. Nakatayo doon si Ye Fan, nakataas ang 2 hintuturo at gitnang daliri gamit ang isang kamay. Ang pilak na mahabang kutsilyong iyon, ang talam na nilasla sa 2 daliri, ay parang kutsilyo sa kusina na dumampi sa isang bakal na plato, at hindi na ito muling may sabit sa kalahati. Ang tila mapangwasak na kutsilyo ay talagang hinarang ng 2 daliri, napakaliit. Hindi pa banggitin ang mga mula sa Yulang faction at Janj, kahit si Bai Chenluo ay hindi napigil ang takpan ng kanyang bibig gamit ang isang kamay, nagulat. Bagamat hindi maintindihan ni Bai Chenluo kung paano ito ginawa ni Ye Fan, naramdaman niya na ang lalaking ito ay tila mas malakas kaysa sa huling pagkakataon na nakalaban niya si Duan Feng. Paano sa lupa ay nilinang niya? Ang kutsilyo mong ito ay higit pa sa mabilis, at ang kapangyarihan nito ay nasa ibabaw lamang. Magsasanay ako ng ganito, dapat ay hindi pa ako nakatagpo ng kahit na sinong mga tunay na master. Sinabi ni Ye Fan, isang gitnang daliri, kumalabog, ang tunog ng kutsilyo. Isang maikling pagsabog ng panlabas na pagkawatak-watek, na inilabas mula sa mga daliri. Nakita ko na ang katawan ng pilak na talam ay direktang bumagsak sa isang bitik,
at pagkatapos ay ang buong katawan ng talam ay nabasag at nabasag. Kinamayan ni Jiang Tianmen ang kanyang kamay, hindi niya kayang hawakan ang kutsilyo, at ang hilt ay nahulog ng malakas. Nanghihina ang kanyang mga paa, at napaupo siya sa lupa na may kabog, namumula ang mukha. Kabanata 3307 Isang Epipanya. Lumingon si Ye Fan at sinabi kay Bingyu Bingshi, maglinis ka. Mabilis na naunawaan ng kambal ang kahulugan, at muling bumukas ang napakalalim na kailaliman. Isang itim na bola ng enerhiya ang lumitaw sa bulwagan. Nang makita ito, alam ni Jiang Tianmen, Huang Zhongyu at iba pa na hindi maganda ang sitwasyon, kaya tumayo sila at gustong tumakas. Ginamit ni Ye Fan ang Breakang Sky Thunder, at ang kanyang figure ay naging isang Thunderbolt, na nakakabit sa dalawang paa ng bangbang. Direktang ipinadala sa ere ang dalawa na parang mga kanyan. Ang malakas na pagsipsip ay sinipsip sina Jiang Tianmen at Huang Zhongyu nang walang salita. Ang iba pang mga monghe mula sa Royal Spirit Sect, Wolin Palace at Janj Pavilion na naroroon ay hindi nakatiis, umiyak at sumisigaw, at lahat sila ay nasangkot sa madilim na kailaliman. Huang Linger. Hindi nakalimutan ni Bai Chenluo ang salarin na nanakit kay Xiaoju. Nang makita niyang pinatay niya si Huang Linger, sadyang pinakawalan ni Bingyu Bingshi ang kontrol niya kay Huang Linger. Nagpapanik si Huang Linger. Nang makitang malaya siyang makagalaw, tumakas siya ng hindi namamalayan. Ngunit sinaksak siya ni Bai Chenluo gamit ang isang espada mula sa kanyang likuran, ginulo siya, at pinutol ang kanyang pag-atres. Asawa. Kahit patay na ang dalagang ito, kukunin kitang tagapagtaguyod ngayon. Si Huang Linger ay masama, at nagplanong saksakin ito at patayin si Bai Chenluo ng biglaan. Nagsusunog ng dugo si Phoenix. Inilabas ni Huang Linger ang kanyang cultivation base sa sukdulan, at ang iskarlata pulang espada, ay pumailan lang sa isang higanteng espada na mahigit 10 metro. Lumingon siya, pinatay si Bai Chenluo gamit ang isang espada. Kahit na si Bai Chenluo ay gumawa ng maraming pag-unlad, ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban ay hindi pa rin sapat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagbago ang Scorpion Sword ni Huang Linger, at siya ay nahuli. Nang makitang malapit na siyang lamunin ng nagninangas na apoy ng Phoenix, ang nagliliyab na mataas na temperatura ay tila natunaw siya. Isang sandali ng buhay at kamatayan. Biglang kumislap ang isip ni Bai Chenluo. Naalala niya ang paraan na itinuro ni Profesor Ye Fan noon. Ang primordial power sa kanyang katawan, sa isang kisap mata, ay kumilos ayon sa pamamaraang iyon. Orihinal na plano ni Ye Fan na tulungan ang babae, ngunit nang makita niya ang pagbabago sa paghinga ni Bai Chenluo, tumigil siya. Ha! Nagulat si Ye Fan. Sa katawan ng babae, ang orihinal na puting enerhiya ay tinina ng isang layer ng kulay abo. Isang napakayin na kapaligiran ng bamalot. Ang lumilipad na espada ni Bai Chenluo, na nakabalot sa layer ng dark energy na ito, ay puwersahang nabasag sa espada. Para bang ang mataas na temperatura ng apoy ay nakatagpo ng likidong nitrogen, ang apoy ay mabilis na napatay. Paano ito nangyari? Malinaw na hindi inaasahan ni Huang Linger na malulutas ang kanyang apoy ng Phoenix. Sa katunayan, ang kanyang paglilinang ay hindi kasing husay ni Bai Chenluo, dahil sa kanyang kalamangan sa linya ng dugo. Sa pagkakataong ito, natalo si Bai Chen, at bumagsak siya sa takot. Paft! Tinusok ni Bai Chenluo ng espada ang lalamunan ni Huang Linger. Sa 12-dosenang mga espada na nakakabit muli, si Huang Linger ay namarkahan ng 12-dosenang mga hiwa ng dugo sa buong katawan niya. Iniisip pa lang ang pinsalang natamo ni Xiaoju, galit na galit si Bai Chenluo. Sa huling welga, tinusok ni Bai Chenluo ang dantian ni Huang Linger, isang pangunahing puwersa na nagtanggal sa kanyang cultivation. Huang Linger ay nahulog sa isang pool ng dugo, umiyak ng husto. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Ako ang prinsesa ng Wolin Palace. Hindi mo ako mapapatay. Woo! Siya ay naging spoiled mula noong siya ay bata, paano niya naranasan ang gayong kahihiyan at sakit? Nang makita na si Huang Linger ay hindi isang tao o isang multo, si Bai Chenluo ay medyo nawala at hindi makapaniwala na siya mismo ang gumawa nito. Maaari mo akong saktan, ngunit hindi mo dapat saktan si Xiaoju. Malamig na sabi ni Bai Chenluo, sinipa si Huang Linger na nawalan ng malay. Gusto niyang dalhin si Huang Linger sa Xiaoju at hayaan si Xiaoju na magpasya kung paano ito haharapin. Sa hall, nagkaroon ng katahimikan. Kumuha si Bai Chenluo ng ilang elixir at ibinigay ito kay Bai Jingming. Pare, magpahinga ka at tingnan mo kung mababawi mo pa ang iyong fitness. Nakabawi si Bai Jingming mula sa pagkabigla, na may bakas ng ginhawa sa kanyang mga mata. Okay. Tumanggaw siya, kumilos upang magsimulang umupo ng naka-cross-legged. Sa oras na ito, napagtanto ni Bai Chenluo na si Ye Fan ay nakatayo sa likuran, tahimik na nabighani. Ye Guhan, anong nangyayari sa iyo? Itinaas ni Ye Fan ang kanyang ulo, ginamit mo lang ang paraan na itinuro ko sa iyo. Oo, medyo kinakabahan si Bai Chenluo, ako. Nagmamadali ako ngayon, at biglang naisip, pwede mo bang subukan ang ganyan, at ito pala ay ginamit. Ye Guhan, masyado na ba akong magulo? Hindi ko alam kung bakit, pero sa tingin ko, maaaring gumana iyon. Binaliktad ang yin at yang. Huminga ng malalim si Ye Fan.
Talagang sapat, ito ay isang krisis lamang na nagpapabago sa isang tao, at isang espiritual na liwanag ang sumisikat. Natural, mauunawaan ni Ye Fan ang pamamaraan na kanyang pinag-aralan ng mag-isa. Ngayon lang, talagang naunawaan ni Bai Chenluo ang isang advanced na paggamit ng Chineshoy sa isang kritikal na sandali. Ang buhay at tubig ay isang napaka-neutral, mapayapang pamamaraan. Ang balanse ng yin at yang ay kabilang sa panlunas sa lahat. Ngunit si Bai Chenluo ay nagpunta sa kabaligtaran. Nang makita ang apoy ng phoenix ng kalaban na sobrang yang, pilit niyang inayos ang sarili niyang primordial power at umabot sa estado ng matinding yin. Bilang resulta, ang lakas ng apoy ng phoenix ng kalaban ay mabilis na hamina, o nalutas pa nga. At iba pa, kung ginamit sa ganitong paraan, ang lahat ng enerhiya ay maaaring iakma. Araw-araw ay gumagawa ng tubig, tulad ng isang universal transformation device. Habang iniisip niya ito, mas nasasabik si Ye Fan. Kaya nga, tinampal ni Ye Fan ang kanyang noo. Bakit hindi mo naisip? Dati, nililinang ni Bai Chenluo ang kapangyarihan ng simula, ngunit palagi niyang nararamdaman na may kulang, at patuloy siyang nabigo, hindi nababagay ng perpekto ang kanyang katawan. Hindi kaya, ito ay dahil ang paglilinang ng kapangyarihan ng simula ay mas target kaysa sa orihinal na kapangyarihan at espiritual na kapangyarihan. Mukhang mas advanced ang supercar, mas tumpak ang mga kinakailangan sa gasolina. Sa ordinaryong gasolina, ang mga supercar ay madalas na hindi gumagana ng maayos. Totoo rin ito sa kapangyarihan ng simula. Kung nais mong isama ang kapangyarihan ng simula ng oras sa iyong katawan, kailangan mo munang maghanap ng isang paraan upang ayusin ang kapangyarihan ng simula ng oras sa isang estado na akma sa iyong katawan. Sa madaling salita, primitive na kapangyarihan at espiritual na kapangyarihan, lahat ay kumakain ng isang malaking palayok ng kanin. Sa simula ng kapangyarihan, ang lahat ay dapat na isa-isang na-customize, at ang mga pagkain ng lahat ay iba. Pag-iisipang mabuti, hindi ba ang kapangyarihan ng absolute beginning ang kapangyarihang ginagamit ng mga masters ng Hongmeng? Ang mga master ng Nahongmeng ay lahat ay napaka-target, mga tagalikha sa ilang partikular na larangan. Ang mga masters na ito ay dapat magkaroon ng ibang-iba na kapangyarihan, at imposibleng gamitin ang parehong kapangyarihan ng simula. Ang kapangyarihan ng simula ng World 3 na hinigop ni Bai Chenluo ay katumbas ng walang refinement, at walang allocation. Sa makatuwid, habang mas naa-absorb ito ni Bai Chenluo, mas nagiging mismatch ito, at sa wakas ay samuka siya ng dugo. Ano ang kulang? Ito ba ay isang proseso ng pagbabagong anyo? Tumingin si Bai Chenluo sa lalaki at sinabi sa sarili, medyo nag-aalala. Yeguhan, anong pinagsasabi mo? Ngumiti si Ye Fan at sinabing, pumunta ka, puntahan mo si Xiaoju, dapat gumaling na siya. At saka, harapin natin muli ang iyong cultivation. Ngunit, ang Zhangfeng Sword Pavilion ay magulo pa rin, at lahat ng tao dito ay nalinis na, kaya ano ang susunod na gagawin natin? Ang pioneering battle ay, kung ikukumpara sa iyong paglilinang, ang mga bagay na ito ay wala. Hindi napigilan ni Ye Fan na dalhin ang babae at si Huang Linger sa ring. Nagkatinginan si Bingyu Bingshi, nalilito. Ang Human Alliance, Arcane Domain, matatagpuan sa isang bukas na damuhan. Ginamit ni Ling Yue ang Flint Compass para tingnan ang posisyon ng lahat ng mata, at tumango. Xiao Shu, handa na, at ngayon ang 5 pangunahing templo ay pinagdugtong ko na gamit ang Kimon Formation. Ang lugar na ito ang pangunahing lugar ng 5 pangunahing templo. Kung bubuksan ang hanay ng teleportasyon, ito dapat ang lugar kung saan nabubuksan ang pinto ng kalawakan. Tumabi si Su Qingzhou, kasama sina Chu Yunyao, Du Yuner, Ning Zimo at iba pang kababaihan. Tulad ng hula ni Su Qingzhou, matagumpay na pinaliwanagan ng mga particle ng demonyo ni Saliye ang Temple of Elements. Ngayon, ito na lamang ang huling hakbang. Ang mga magic lamp ng 5 templo ay tinuturok ng magic power upang makita kung mabubuksan nila ang Interstellar Teleportation Formation. Huminga ng malalim, tumingin si Su Qingzhou sa malawak na kalangitan. Yunyao, ipaalam kay Saliye, Doom, Gun King at Father na maaari na silang magsimula. Sigurado ka ba? Kung may portal pagkatapos magbukas, iilan lang tayo. Nagpakita si Chu Yunyao ng bakas ng pag-aalinlangan. Hindi tayo. Lumingon si Su Qingzhou at ngumiti at sinabing, mag-isa lang ako, mauna na ako. Kabanata 3308 mamatay na magkasama. Ikaw ba ay nag-iisa? Mayroong lahat ng mga tao na maaaring gumamit ng kapangyarihan ng primordial na kapangyarihan, at walang pagkakaiba sa pagitan ng mabuti at masama. Kung hindi mo mahanap si Ye Fan sa maikling panahon, hindi ba? Nasa kalagitnaan na si Ling Yue at nahuli ni Chu Yun. Putol ni Yao. Hayaan mo siya. Nag-iisip na sinabi ni Chu Yunyao, siguro nakakita ka ng isang bagay na nagpasya sa iyo, tama ba? Tumango si Su Qingzhou, bagaman ito ay isang malayong mundo doon, ako ay ligtas sa aking sarili, at maraming tao ang pupunta. Ito ay walang silbi. Sa kabaligtaran, bago ko mahanap ang aking asawa at bumalik, maging maingat dito. Qingzhou, anong problema? Pwede mo bang sabihin sa amin ng direkta? Nababalisa si Du Yuner.
Bahagyang sinabi ni Su Qingzhou, anumang sanhi at epekto, kapalaran, kung gusto mong maging tumpak, dapat mong subukang alisin ang mga salik na panghihimasok. Sabihin sa iyo ng maaga na medyo handa ka na sa pag-iisip, ngunit malamang na masira ang huling resulta. Sa medyo pagsasalita, sinusubukan kong kontrolin ito sa loob ng napakaliit na halaga ng panghihimasok, upang hindi mawala ang malaki dahil sa maliit. Walang magawang ngumiti si Ning Zimo at sinabing, mukhang naihanda mo na ang lahat, kaya huwag kang mag-alala, kami na ang bahala sa iyo. Simulan na natin. Iminuwestro ni Su Qingzhou ang mga mata ni Chu Yunyao. Binuksan ni Chu Yunyao ang contact device at direktang sinabi sa 5 Diyos sa 5 templo. Iyon ito. Ang 5 tradisyonal na templo ng Aufa God Realm, at ang magic lamp sa itaas ay nagsimulang lumiwanag. Isang malaking magic circle na sumasakop sa halos buong arcane realm ay lumitaw sa hangin. Xiaoshu. Pagdating mo doon, tandaan ang lokasyon. Huwag mawala ang Great Array Runestone, na ibinigay ko sa iyo. Basta masira mo ang runestone malapit sa Space Teleportation Point, pagbalik mo, sunduin kita muli. Hindi nakalimutan ni Ling Yue na paalalahanan. Sa oras na ito, nagngangalit na ang langit. 5 malalakas na kapangyarihan ng mahika ang nagtagpo rito mula sa 5 direksyon. Ang orihinal na kulay abu-puting rune sa kawalan, tulad ng isang baha ng mga gintong alon, ay mabilis na napuno. Sa gitna ng mahusay na porma sayon, 5 magic powers ang nagtipon, lumikha ng isang puyo ng tubig. Unti-unting bumukas ang isang pinto, tumingin sa ibabaw, ito ay isang ganap na hindi pamilyar na mabituing kalangitan. Si Su Qingzhou ay hindi nag-atubili, at determinadong dumaan sa tarangkahan ng mabituing kalangitan. Nang ipasa ito ng babae, tumigil ang mahusay na porma sayon. Nagsara ang portal, at nawala si Su Qingzhou. Kung titingnang mabuti, ito ang direksyon ng Templo ng Liwanag, at ang kapangyarihan ng mahika ay naputol. Itong Tai Kang, ano ang sitwasyon, paano kung hindi pumasa ang Qingzhou? Hindi mo ba naisip na pinanood ni Tai Kang si Su Qingzhou na dumaan, at pagkatapos ay mabilis itong pinutol? Sabi ni Chu Yunyao na may mapaglarong tingin. Yunyao, sinasabi mo ba? Ang Emperor of Guns ay may iba pang layunin sa pagtulong sa oras na ito. Aalamin ko din sa lalong madaling panahon. Sa sandaling ito, nagpadala si Ji Wanqing ng mensahe mula sa Mechanical Temple. Sister Yunyao. Ilang Protoss armies ang biglang lumitaw sa labas. Ang isang magaspang na pagtatansya ay dapat sa milyon-milyong hukbo, at ang teleportation formation ng ating templo ay nawasak. Ang biglang pagsulpot ng Protoss army. Biglang naisip ng mga babae ang ulo ng sharpshooter na sumunod kay Tai Kang, si Mulder. Ang matandang iyon. Ano ang gustong gawin ni Tai Kang? Atakihin tayong mga tao. Galit na sabi ni Ning Zimo. Mukhang matagal na itong inayos. Kalmado ang mukha ni Chu Yunyao, dapat sinisiyasat ni Tai Kang ang sitwasyon sa panig natin. Bago halos matalo ng Human Alliance ang dalawang pangunahing kaharian ng demonyo, kahit na hindi masyadong nagpakita si Su Qingzhou, hindi sila tanga. Ako si Tai Kang, at siguradong matatakot ako sa kakayahan ni Su Qingzhou, kaya kung gusto mong kainin ang Human Alliance, kailangan munang alisin ni Su Qingzhou. Malinaw, may tiyak na panganib sa pagpatay sa kanya, kaya siya ang nagkusa na hanapin si Ye Fan, na siyang pinakamagandang pagkakataon. Ang mga babae ay tumingin solemn na. Mukhang ito ang sinabi ni Qingzhou. Pero dahil alam na ni Sister Qingzhou at naghahangad pa rin siyang hanapin si Brother Ye Fan, ibig sabihin ay naniniwala siya na makakatagal tayo nang wala siya, di ba? Sabi ni Shilanyo. Kaunti lang ang nakikita ni Qingzhou, ngunit tayo ang kailangang magsikap, matigas na sabi ni Du Yuner. Nagtanong si Chu Yunyao, Wanqing, maaari ka bang manatili doon? Bagaman wala rito sina Ziner, Sali Ye, at Ayer, nandito sina Sister Qinglan at Sister Suso. Sinabi ni Sister Suso na kahit na ang kalaban ay may maraming tropa, mayroong isang Mulder sa antas ng eroplano. Siya at si Sister Qinglan ay nagsanib puwersa para palakasin ang ating Starfire Armored Army gamit ang Zhuhuang, at dapat nilang mahawakan ang lugar na ito. Iyan ang problema para sa kanilang dalawa, napakarami ng ating mga pangunahing teknolohiya sa Mechanical Temple, at hindi sila dapat makuha. Sinabi ni Chu Yunyao, bumalik tayo sa lalong madaling panahon, makipag-ugnayan ka rin sa ibang tao, at magmadaling bumalik. Tawagan si Feng Xiaotian, siya lang ang makakalaban ni Tai Kang, walang ibang makakalaban. Ang hari ng baril ba mismo ang gagawa nito? Ngumisi si Chu Yunyao, siya ay isang emperador, ngunit siya ay isang general, lalo na ang isang maginoo. Ngayon na ang Celestial Clan ay kinubkob ng mga demonyo, ang pinakamagandang solusyon ay ang palawakin ang larangan ng digmaan, at humantong pa sa kasawian. Anyway, away lahat. Ang pakikipaglaban sa mga tao at pakikipaglaban sa mga demonyo ay walang pinagkaiba sa Celestial Race. Kung ikukumpara sa pakikipaglaban sa tatlong demonyong hari, mas mabuting salakayin ang ating panig, maliit ang gastos, at madaling makuha ang pananampalataya. Katatapos lang natin sa digmaan, napakaraming tao ang namatay, tayo ay nasa mahinang panahon, at mas mabuting mabuli. Ang pinakamahalagang bagay ay ang isali tayo sa digmaan. Kung gusto nating mamatay, lahat tayo ay mamamatay ng magkasama.
Katulad ng isang digmaang nuclear, alinman sa huwag lumaban, o lahat ay mawawasak ng sama-sama. Kung hindi, ang sinumang malaya at hindi maaapektuhan, sa kalaunan ay magiging isang nakatagong panganib. Totoo yan. Si Tai Kang ay kinubkob pa rin, at wala siyang pakialam sa isa pang kalaban. Higit pa rito, kung nagmamadali ang tao, walang kasiguraduhan na magkakaroon din ng masama ang mga demonyo. Sinamantala ang pagkawala ni Ye Fan at Su Qingzhou, nawala ang pinakamatulas na espada at ang pinakamakapangyarihang kalasag. Kung hindi ka lalaban ngayon, kailan ka maghihintay? Biglaan. Naramdaman ni Ning Zimo na may mali. Yun Yao, ingat ka. Ikan-away niya ang kanyang kamay, at 12-12 ng Shoyan na lumilipad na blades na gawa sa kaliskis ng dragon ay naging mga puting streamer at sumabog. Si Ding. Ding, sa likod ni Chu Yunyao, ilang gintong darts ang lumipad mula sa manipis na hangin, ngunit sila ay pilit na napalampas. Ang mga darts na ito na nakabalot sa banal na kapangyarihan ay tila biglang na-teleport palabas ng kalawakan ng walang babala. Kung hindi dahil kay Ning Zimo na palaging naglilinang at ang kanyang lakas ay lumago ng mabilis, hindi na sana siya mapipigilan bago pa man ang digmaan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. May tao, bulalas ni Du Yuner. Nakapaligid sa kanila, may mga Diyos pa rin sa ambush. Hindi nakakagulat na sinabi ni Prinsesa Patricia na bukod kay Su Qingzhou, sa Sword God's Harem, ang pinakamahalagang bagay na dapat bantayan ay isang babaeng nagngangalang Chu Yunyao. Bagaman ang ilan sa kanila ay hindi gaanong naiintindihan, ngunit talagang hulaan mo na sila ay hindi mapaghihiwalay. Sa isang pader ng hangin, kalahati ng figure ay ipinahayag. Parang may nahati sa gitna, kakaiba. Isang diyosa na may mahabang kulot na buhok at magandang figure, si Singerfus, isa sa mga sharpshooter. Sa pagkakataong ito, siya na laging naka-blindfold ay naghubad na nito, na nagpakita ng kulay ube na mata. Ang sabi ko lang, bakit tumpak na nahuli ng Emperor of the Guns ang timing, at sa sandaling umalis si Qingzhou, mabilis niyang pinatay ang magic circle. Ito pala, may sharpshooter din na nandito para magbigay ng balita. Sinisiyasat na ni Chu Yunyao ang impormasyon at nakilala si Singerfus. Originally, gusto kong ibalik kayo para sa negosyo. Hindi ko inasahan na may plane level na heaven level flying saber intent dito, na talagang hindi inaasahan. Tumingin si Singerfus kay Ning Zimo nang may interes. Wei, kunin mo si Yunyao at ang iba pa, at makikilala ko siya. Tinawag ni Ning Zimo ang lahat ng lumilipad na kutsilyo ng Shoyin, manipis na parang pakpak ng sikada, at umikot sa paligid niya ng napakabilis. Kabanata 3309 na eroplano. Hindi ka sasama sa amin. Sisirain ng kanyang mga darts ang iyong teleportation array, dapat may huminto nito. Nang makita ito, si Ling Yue ay hindi masyadong nagsalita ng kalokohan. Ang flint compass ay agad na nag-condense ng higit sa 12 mga pormasayo ng bato, at isang maliit na sukat na teleportation formation ay inilagay sa lugar. Natural na tumanggi ang mga awit na si Fifth na palayain ang mga tao, at ang figure ay biglang nawala sa hangin. Si Ning Zimo ay nasa ganap na alerto, ngunit nalaman na ang aura ng singer na si Fifth ay lumitaw sa isang mapanlinlang, na posisyon. Para bang, sa anumang paraan, ang buong tao ay nakompress sa isang eroplano. Hindi siya nawawala. Sa halip, ito ay naging isang matinding eroplano. Hindi alam ni Ning Zimo kung paano ito ginawa ng kabilang partido. Parang hindi space spell. Ang tamaan ng nakatayong tao, madali lang. Ngunit kung ang tao ay naging isang manipis na papel, at humarap sa iyo sa gilid, ito ay magiging mahirap. Sa kabaligtaran, kung ang taong papel na ito ay darating upang atakihin ka ng hindi humihina, ang kabagsikan at anggulo ng pag-atake nito ay lalakas. Ang mga darts ng eroplano ay biglang kumislap mula sa higit sa 12 anggulo. Ang antas ng flatness ng dart ay halos imposibleng hatulan sa pamamagitan ng mata, sa pamamagitan lamang ng pangunawa. Ang layunin ng mga awit na si Fifth ay talagang sina Ling Yue at Zenshi. Breakthrough Thunder Flash. Ang lumilipad na talim ni Shoyan ay naging 12-12 ng mga Thunder Lights, mabilis na umiikot sa labas ng formation para sa depensa. Bagamat 2 darts ang hindi nakuha, sa wakas ay naprotektahan si Ling Yue. Alam ni Ning Zimo na hindi niya kayang talunin ang kalaban sa aspeto ng anggulo. Gayunpaman, ang kanyang streamer sword intent ay mas mabilis. Bilasan mo, Wei. Namutla ang magandang mukha ni Ling Yue, ni hindi niya makita kung saan nanggaling ang panganib. Pagkatapos mabilis na ayusin ang pagbuo ng bato, ay activate ang magic formation. Sa isang kisap mata, dinala ni Ling Yue si Chu Yunyao at ang iba pang mga babae pabalik sa Cloud Group headquarters sa Yuncheng, Zhongzhou. Napakadelikado. Saan nanggaling ang pag-atake ng diyosa na iyon? Magiging maayos si Sister Zimo, tama ba? Nag-aalala si Du Yuner. Sinabi ni Chu Yunyao, dahil sinabi iyon ni Zimo, dapat man lang niyang protektahan ang kanyang sarili. Sinabi ng babae na sinabi ni Patricia sa kanila ang impormasyon, tinutulungan ba talaga ng prinsesa si Tai Kang para harapin tayo? Malungkot na tanong ni Sheila Nyo. Kailangan mong kilalanin ang isang katotohanan. Bahagyang sinabi ni Chu Yunyao, kung nais ni Tai Kang na makakuha ng anumang impormasyon mula kay Patricia, hindi ito isang tanong kung handa ba itong ibigay si Patricia o hindi, ngunit wala siyang pagpipilian.
Kaya, hindi mahalaga kung ito ay sinadya ni Sinchfeth na pag-udyok o tulong ni Patricia. Ang mahalagang bagay ay dapat nating maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay humanap ng paraan upang pigilan ang Protoss. Nang marinig ito ng mga babae, hindi nila napigil ang tumango. Sa katunayan, hindi makapagpasya si Patricia ng anuman, at walang silbi ang mag-isip ng labis. Si Xiaoyu, kasama ang Candlelight, ay activate ang lahat ng intelligence network. Makipag-ugnayan tayo sa 3 ganap at 10 Diyos. Bagamat maaaring alam na nila ang sitwasyon kung sakali. Okay, gusto ba nating hilingin kay Tenzun na tulungan si Sister Zemo? Siya, matagal na silang nagsasanay ng gusto, at naghahanap sila ng tutulong sa kanya sa sandaling ito. Mababa ang tingin nila sa kanya. Nang marinig ito ni Shilanyo, tumango siya. Samantala, sa prairie, maingat na tumingin sa paligid si Ning Zemo, naramdaman ang lahat ng kaguluhan. Patuloy na dumpensa si Shoyen flying blade sa lahat ng direksyon. Biglaan, ilang darts ang nag-flash out sa manipis na hangin mula sa gilid. Nang mapansin ito ni Ning Zemo, huli na ang lahat. Naisip ko na ang aking lumilipad na kutsilyo ay dapat na makayanin ang ganoong kabilas at siksik na sitwasyon. Ngunit ang mga darts na ito ay tila pinili ang pinakatumpak na butas. Mabilis itong dumaan sa mga puwang sa flying blade defense net ni Ning Zemo. Puff puff. Sumabog ang katawan ni Ning Zemo na may mga butas ng dugo. Hindi napigilan ni Ning Zemo na mapaiyak sa sakit. Nakita ba niya ang kanyang paggaling at ang kanyang mga sugat ay hindi mabilis na gumaling? Nalalason ka ba? Nagulat si Ning Zemo. Sa pangkalahatan, hindi papayagan ng isang magsasaka sa larangang ito na malason ang mga nakatagong sandata. Una, ang ikatlo ay walang pinipili, at ikalawa, ang base ng paglilinang ay mataas, at ito ay karaniwang hindi masusugatan sa lahat ng lason. Huwag mo akong intindihin, ang lason na ito ay hindi sa akin, ito ay isang maliit na kapatid na babae sa aming sharpshooter, at mas gusto niyang bumuo ng lahat ng uri ng mga lason sa mga karaniwang araw. Ano ang lasa ng lason na ito? Bagamat hindi ka nito papatayin, maaari kang pahirapan ng mahabang panahon. Ang mga ordinaryong lason ay may maliit na epekto sa kalikasan sa antas ng eroplano, ngunit para sa mga master antas ng eroplano, tiyak na hindi ito karaniwan. Namutla ang mukha ni Ning Zemo nang makita ang itim na dugo na umaagos mula sa sugat. Ang mga ordinaryong lason ay may maliit na epekto sa kalikasan sa antas ng eroplano, ngunit para sa mga master ng lason sa antas ng eroplano, tiyak na hindi ito karaniwan. Namutla ang mukha ni Ning Zemo nang makita ang itim na dugo na umaagos mula sa sugat. Sok-sok, sa manipis na balat at malambot na laman, binutas siya ng butas sa buong katawan, so why bother? Bakit hindi mo na lang ako sundan ng masunurin, at aanyayahan ka ng kanyang kamahalan na hari ng baril na maging panauhin, kaya hindi kita ipapahiya? Ngumisi si Ning Zemo, mahilig ding mang-hostage ang marangal na spearhead. Likas na hindi ito kailangan ng Diyos ng iyong kamahalan, ngunit kailangan ito ng kaharian ng langit na Diyos. Ang kanyang kamahalan ang unang banal na guro ng Protoss at natural na isa sa alang-alang ito para sa bansa. Matalim ang mga mata ni Ning Zemo, pasensya na, hindi ko pa ugali na tanggapin ang kapalaran ko mula noong bata pa ako. Napakatigas ng ulo mo, kaya hayaan na lang kitang matulog. Bago matapos ang mga salita ni Singer Faisy, isa pang dosenang darts ang sumalakay kay Ning Zemo. Mas maingat si Ning Zemo sa pagkakataong ito, tinitiis ang sakit at naghahabi ng siksik na lambat ng lumilipad na talam. Ngunit mayroon pa ring 3 darts na tumusok sa baywang at binti ni Ning Zemo. Medyo mahirap intindihin si Ning Zemo, mahahabang mata ang dart ng kabilang partido. Bakit ito ay tumpak na napasok sa ilalim ng gayong proteksyon? Ang bilis naman ng throwing knives mo, at least my darts. Hindi may kukumpara. Pero hindi sapat ang pagiging mabilis lang. Wala kang pagkakataong manalo laban sa akin. Ang Singolf ay parang isang manipis na pelikula na halos hindi nakikita sa oras na ito. Nakatayo siya hindi kalayuan kay Ning Zemo, ngunit hindi tumpak na husgahan ni Ning Zemo ang kanyang posisyon. At ang mundo sa harap ng Sinchfeth ay sa panimula ay naiiba sa mga ordinaryong tao. Sa kanyang larangan ng paningin, ang lahat ay flat. Ito ang kanyang tuntunin. Isang ginto at isang lilang mata ang sabay na nagbubukas, at nagbabago ang anggulo ng pagtingin sa mundo. Naisip ni Ning Zemo sa kanyang sarili na ang kanyang flying knife formation ay napakakapal kaya mahirap makahanap ng mga depekto. Ngunit sa mga mata ni Sinchfeth, ang mga lumilipad na kutsilyo na ito ay gumagalaw sa isang eroplano. Ito ay tulad ng isang piraso ng puting papel, 12 ng mga linya ay iginuhit. Gaano man ito kasiksik, may mga butas sa pagitan ng mga linya. Si Ning Zemo mismo ay hindi mahanap ang mga butas, ngunit tumpak na nakikita ang mga ito ng Singer Fifth. Ang kanyang mga darts ay kailangan lamang na bumaril sa mga puwang na ito, at siya ay sigurado na ito. Hindi ko mapipigilan ito. Kung gayon mayroon lamang isang malakas na pag-atake. Malakas na itinapon ni Ning Zemo ang lahat ng lumilipad na kutsilyo sa space ring kasama niya. Bagamat ang mga lumilipad na kutsilyo na ito ay hindi kasing husay ng Shoyen flying blades,
lahat ito ay mga nakatagong armas sa antas ng espiritu na kinokolekta niya sa paglipas ng mga taon. Punong-puno tulad ng mga balang na dumadaan sa hangganan, ang hindi mabilang na lumilipad na kutsilyo ay naging mga streamer at humahanggos patungo sa Singe Feast. Sa tingin mo kaya mo akong tamaan ng malaking bilang? Sa mga mata ni Singer Fifth, hindi mabilang ang mga puwang sa mga lumilipad na kutsilyo. Ang mga lumilipad na kutsilyo na ito ay hindi mabilang na mga puntos. Direkta siya sa eroplano at pumili ng isang puwang na walang lumilipad na kutsilyo. Ang katawan na nagpaikot sa eroplano ay perpektong nakaiwas sa lahat ng pag-atake ng direkta. Kabanata 3310 Reproction. Kasabay nito, maliit pa rin ang bilang ng mga lumilipad na kutsilyo sa katawan ni Ning Zimo. Madaling nahanap ni Sing Feith ang perpektong landas ng pag-atake, at sinamantala ang sitwasyon para bumaril muli, sa halip, ilang darts ang tumusok sa dibdib ni Ning Zimo. Ubu. Iniluwa ni Ning Zimo ang dalawang subo ng itim na dugo. Tao, ate, sharpshooter pa rin ako, akala mo sinusundan ko ang kamahalan para lumaban sa hilaga at timog, nagbibiro ka lang ba talaga? Gusto mo rin akong matalo? Oras. Para sa kanya, masyadong malambot pa rin ang karanasan at kasanayan sa pakikipaglaban ni Ning Zimo. Negosyo niya na lutisin ang isa sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay maghanap ng isa pang target. Ang palasunang Lokhara. Ang espasyo sa harap ng Singer Feith ay nagpakita ng estado kung saan nakatiklop ang eroplano. Ang kanyang mga darts ay tila tumusok mula sa iba't ibang eroplano ng sabay-sabay, pasulpot-sulpot, minsan kumikislap, at minsan ay nawawala. Mahigit sa 100 darts ang lumipad patungo kay Ning Zimo mula sa iba't ibang posisyon, na may buong siyam na curved surface. Sa round na ito, kahit na hindi mamatay si Ning Zimo, tiyak na malubha siyang masasaktan at mahirap kalabanan. Tumalon sa ere si Ning Zimo nang may pagkaalerto. Bagamat naiwasan niya ang ilang darts sa ulo, paulit-ulit pa rin siyang binaril. Sa oras na ito, hindi niya alam kung gaano karaming mga pinsala ang kanyang natamo, nakaramdam na lamang siya ng antok, at ang lason ay patuloy na bumababa sa kanyang kamalayan. Kasabay nito, naramdaman ng singer na si Feith na may mali sa kanyang paligid. Nakita ko ang libu-libong lumilipad na kutsilyo sa lahat ng uri na pinaputok ni Ning Zimo ngayon, nagbanggaan, sa isa't isa sa kalangitan. Parang gulong-gulo, na may iba't ibang lumilipad na kutsilyo na tumatama ng pabalik-balik. Gayunpaman, ang ganitong uri ng banggaan ay halatang sadyang ginawa ni Ning Zimo. Anong nangyayari? Ang mga awit na si Feith ay dumaing sa kanyang puso, masama ang pakiramdam. Dahil nalaman niyang pagkatapos ng bawat pagtama ng mga lumilipad na kutsilyong ito, ang bilis ng pagtalbog ng mga ito ay tumataas. Kaya't, pagkatapos ng 12-dosenang o kahit na daan-daang mga pagbuga, ang bawat lumilipad na kutsilyo ay pumasok sa isang uri ng bilis ng liwanag. Talagang mahahanap ng mga singolf ang mga puwang sa pagitan ng mga lumilipad na kutsilyo sa pamamagitan ng eroplano, at maiwasan ang mga ito. Ngunit pagkatapos ng lahat, may limitasyon sa bilis. Sa sandaling ang bilis ng lumilipad na kutsilyo na umabot sa kanya ay napakabilis na hindi siya makapag-react, kahit na mayroon siyang kakayahang makahanap ng mga butas, hindi ito makakatulong. Xinguang Liuying. Naramdaman ni Ning Zimo na naabot na niya ang kanyang limitasyon, at tiniis niya ang sandaling ito bago siya tuluyang naglunsad ng pag-atake. Ang mga lumilipad na kutsilyo na ito na bumili sa isang uri ng puting init, libo-libo lamang ang mga ito, ngunit biglang kumikinang sa kapangyarihan ng mga bituin. Ang nakakasilaw at makukulay na lumilipad na kutsilyo ay nagsagawa ng nakakabaliw na pagwawalis sa lugar kung saan matatagpuan ang Singer Feith. Lahat ng anggulo, lahat ng direksyon. Kapag nabangga, mas mabilis itong magre-refract. Sa katunayan, hindi na makontrol ni Ning Zimo ang direksyon ng mga lumilipad na kutsilyong ito. Gayunpaman, maaari niyang garantiya na ang mga lumilipad na kutsilyo na ito ay patuloy na nagre-refract at rebound. Reproction. Ito rin ang panuntunan ni Ning Zimo. Sa tuwing makakasalubong ang lumilipad niyang kutsilyo sa isang bagay na maaaring tumalbog, tataas ito ng rebound thrust. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay patuloy na nagpapatong, na ginagawang ang bilis ng lumilipad na kutsilyo ay umabot sa isang baluktot na antas. Ngunit dahil sa damuhan na ito, bukas ang espasyo, at walang mga bagay sa paligid upang payagan siyang magsagawa ng reproction ng lubos. Sa desperasyon, maaari lamang siyang makipagsapalaran at gamitin ang trick na ito Starlight Liuying. Gamitin ang lumilipad na kutsilyo upang mabangga ang lumilipad na kutsilyo upang makamit ang layunin ng pagpapabilis ng reproction. Dahil ang paglipat na ito ay mahirap kontrolin at ang katumpakan ay hindi sapat, si Ning Zimo ay makakaasa lamang sa numero upang mabawi ang katumpakan. Sa kabutihang palad, hindi natanto ni Sinchfet ang kanyang layunin noong una, ngunit nang mapagtanto niya ito, huli na ang lahat. Bawat segundo, umaabot ng daan-daang libong beses ang banggaan sa pagitan ng flying knife at ng flying knife. Hindi maihahambing ang kapangyarihan nito sa ordinaryong streamer knife kanina lang. Napasigaw si Sinchfet sa sakit. Bagamat siya ay flat to the limit, ang mga lumilipad na kutsilyo na ito ay napakabilis kaya wala siyang sapat na oras upang makahanap ng puwang upang makatakas at makatakas. Sa loob ng ilang ikasampu ng isang segundo, maraming beses na nasuntok si Sinchfeast.
Alam niya na kung magdadalawang isip siya ng kalahating segundo, maaaring mapatay siya sa ilang segundo. Mabilis na desperado, ang kanyang katawan ay malapit sa lupa, at dumulas sa hanay na sakop ng lumilipad na kutsilyo sa lupa. Napansin ni Ning Zimo na tumakbo ang hininga ni Singer Faith at unti-unting nawala. Noon lamang niya iniligpit ang lahat ng lumilipad na kutsilyo, pumipitik, at lumuhad sa lupa sa isang tuhod. Parehong talo. Gayunpaman, may nasisiyahang ngiti sa mukha ni Ning Zimo. Kumuha si Ning Zimo ng gamot para sa unang refine ng elixir, at pansamantalang ininom ito para sugpuin ang toxicity. Hindi niya alam kung gaano nasugatan ang Singer Faith. Kung mabilis na nakabawi ang Protoss, mahirap na bumalik kaagad. Hindi na siya nang ahas na manatili pa, kaya naglabas siya ng isang maliit na sasakyang panghimpapawid, sumakay dito, at inon ang stealth mode. Isa rin itong uri ng maliit na airship na Nagel iligtas ng buhay na ginawa ni Chu Yunyao. Dahil mahal ang bawat isa at mahirap hanapin ang mga materyales, ito ay pagmamayari lamang ng sarili niyang pamilya at hindi ibinebenta sa publiko. Lumipad ang sasakyang panghimpapawid sa kapaligiran at nawala. Yunyao, habang papunta sa pag-address, binuksan ni Ning Zimo ang komunikasyon. Ayos ka lang ba? Narinig ni Chu Yunyao na si Ning Zimo ay napakahina. Medyo nalasan ako, baka hindi ako makalaban sa maikling panahon, at cinch fizz. Nasugatan din, pero maya-maya ay gagaling din, ano ang nangyayari sa iyong panig? Ang 3 absolute at ang 10 venerables ay nakipag-ugnayan na rin. Ang 10 estatwa ay tila hindi gaanong naabala. Lahat sila ay nagtitipon sa Human Alliance Building. Sali Ye, Yelong Yuan, Doom at ang iba pa ay darating. Pero Feng Xiaotian, hindi ako makakontak saglit. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Sa ngayon, si Dean Emperor at Mrs. Xiao lang ang nakikita ko. Sinabi ni Chu Yunyao, nandito kami, huwag mag-alala, nakipag-ugnayan ako sa astrology para sa iyo, pumunta ka muna sa templo ng astrology para sa milong, at pagkatapos ay pag-usapan ito pagkatapos ng paggaling. Ligtas ba doon? Ang astrolohiya ay isang piraso ng tae, hindi siya sineseryoso ni Tai Kang, kaya ligtas siya doon. Okay, I see. Ngumiti ng mapait si Ning Zimo. Sekretong base ng Cloud City. Ibinaba ni Chu Yunyao ang komunikasyon. Mrs. Chu, huwag kang mag-alala, hindi ako isang horoscope type. Ang kontrabida ay nanunumpa na protektahan ang kaligtasan ng eskrimidor at ng kanyang pamilya. Jiang, sabi niya sabay tapik sa dibdib niya. Talaga. Sinulyapan siya ni Chu Yunyao, bakit nakikita ko ang iyong mga binti, mukha at mga sampal na nanginginig. Si Xiao Jin, na nakahiga sa gilid, ay nahati ang bibig ng kanyang dragon at tumawa. Hindi ka mas magaling, sumulyap si Chu Yunyao kay Xiao Jin. Iniyuko ni Xiao Jin ang kanyang ulo, at ang buntot ng dragon ay umikot sa matabang tigre at si Xiao Zi sa likod niya, sinasabing kaya niyang alagaan ang nakababatang kapatid ng halimaw. Sister Yunyao, sinabi ni Elder Hua Feihua na ang Dean Emperor, Mrs. Xiao at ang 10 estatwa ay natipon na. Maliban si Ji Paopian ay nagtago sa Shenlang Temple, sinabi na siya ay actress at magsasanay at tumangging lumabas, lahat ng iba pa ay nandoon. Nagmamadaling pumasok si Shilanyo. Hindi nagulat si Chu Yunyao, okay, let's go din. Ngunit dumating din ang masasamang Ye Shuangguang na iyon. Talagang sinabi niya na gusto niyang kumatawan sa sangkatauhan at tulungan tayong makipag-ayos kay Tai Kang. Ye Shuangguang, ano ang ginagawa? Gusto niya. Hindi hihipo si Tai Kang sa mga tao, kung hindi, ang mga tao at mga Diyos ay dapat magkaroon ng digmaan. Galit na sinabi ni Shilanyo, ano ang pakiramdam ko na itong si Ye Shuangguang at Tai Kang ay matagal nang nagsabuatan. Ipagkanulo niya tayo. Kumislap ang mga mata ni Chu Yunyao, batay sa nalalaman ko tungkol kay Ye Shuangguang, hindi niya dapat ipagkanulo nito ang mga tao. Gayunpaman, maaaring gusto niyang paalisin tayo. Nako! Wala dito ang asawa, dahil may hari ng baril na umalalay sa kanya, tumalikod siya sa langit. Galit na sabi ni Ling Yue. Ang sabi ko lang, dapat ay pinatay siya ni Brother Ye Fan. Lubhang hindi nasisiyahan si Wu Yechuan. Huwag ka munang excited, titignan ko muna, at dito ka na lang maghihintay. Pumasok si Chu Yunyao sa teleportation array sa base at pinili ang destinasyon ng Human Alliance Building. Mrs. Chu. Jiang He hesitated. Dito ka rin nagbabantay. Maraming tao doon, kaya hindi kita guguluhin bilang isang tapat na ministro. Mahinang sabi ni Chu Yunyao. Okay. Kung gayon papanoorin kita si Yun Cheng. Jiang tuwang-tuwa siya nang marinig niya na hindi na niya kailangang harapin ang Gon King ng direkta. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.